Kabanata 4701. Espesyal itong ginawa para kay James. Sir James, bagay na bagay sa'yo ang outfit na yan. It really transforms your entire demeanor, nakangiting sabi ni Zinnia. You little brat, kailan ka pa naging sweet talker? Mapaglarong saway ni James, saka tumayo at nagunat. Maya-maya, bumukas ang pinto, at pumasok si Yusuf. Pagpasok niya sa loob, hinarap niya si James. Sir James, wala ka bang manners? Lumabas ka. Kumatok ka bago pumasok, sambat ni James. Nakuha ko. Agad na umatras si Yusuf, marahang isinara ang pinto bago kumatok at humingi ng pahintulot na pumasok. Come in, tamad na sabi ni James. Nakangiting pumasok si Yusuf. Sir James, halos lahat ay nagtipon na. Hinihintay ka lang namin. Magaling. Habang ang mga kamay ay casual na nakasukbit sa kanyang likuran, lumabas si James sa silid at nagpatuloy patungo sa pinakamataas na tuktok ng pangunahing bundok. Dumating siya kaagad. Sa harap ng pangunahing bulwagan sa pangunahing bundok, nagtipon ang mga powerhouse mula sa iba't ibang sekta, angkan, at lahi ng Verde District. Kabilang sa mga ito ay nakatayo ang mga maalamat na powerhouse mula sa Endless 9 districts. Ang pagdating ni James ay binobroadcast sa kabila ng Verde Academy. Ang eksena ay nangyayari sa real time. Sa labas ng akademya, nagtipon ang mga buhay na nilalang mula sa bawat sulok ng Verde District. Si James yun. Nagtataglay siya ng isang tiyak na kagandahan. Ang palabas ay inaabangan sa kabila ng Verde Academy ng mga powerhouse ng akademya. Ang visual na ito ay pinalawak pa sa ilang mahahalagang universo sa loob ng Verde District at sa ilang mabigat na lungsod. Ipaabot natin ang aming mainit na pagtanggap kay James, ang pinuno ng Tempris House, anunsyo ng isang matikas at ayos na babae sa harap ng pangunahing bulwagan. Nang marinig ang kanyang mga salita, si James ay nagpatuloy sa sinasadyang mga hakbang. Hindi nagtagal ay narating niya ang pasukan ng pangunahing bulwagan, kung saan nagtipon ang maraming powerhouse. Kabilang sa mga ito ang mga powerhouse ng 5 houses ng Verde Academy at ilang powerhouses mula sa 9 district ng Endlos. Kabilang sa kanila si Wailia. Isang estatwa ang nakatayo sa gitna ng gitnang rehiyon ng pangunahing bulwagan. Dama po ang tingin ni James sa sculpture, at kumurap siya bilang pagkilala. Kakaibang pamilyar ang aura nito na parabang nakatagpo na niya ito noon, ngunit ang eksaktong alaala ay nakatakas sa kanya. Pagkatapos, sa isang biglaang pagmamadali, bumalik sa kanya ang alaala. Sa panahon na siya ay mahina pa at nagsisimula pa lamang sa kanyang paglalakbay bilang isang cultivator sa Earth, isang muling pagkabuhay ng Earth spiritual energy ay naganap, na nagbunga ng Mount Bane. Sa tuktok ng mismong bundok na iyon, isang estatwa ang itinayo. Kapansin-pansin, ang rebeltong nakikita niya ngayon ay sumasalamin sa nasa ibabaw ng Mount Bane. Parehong mga figure ay tumitig sa abot tanaw, nagniningning ng isang aura ng mundo pagod na pangungutya. Sa panandaliang sandaling iyon, isang sensasyon ang dumaan kay James, na nagmumungkahi ng pagkakamag-anak sa pagitan ng kasalukuyang estatwa at ng isa sa Mount Bane. Gayunpaman, agad niyang itinanggi ang paniwala, umiling-iling. Ang rebulto sa harap niya ay ang nagtatag ng Verde, isang tunay na powerhouse, habang ang estatwa sa Mount Bane ay ang primeval age powerhouse ng human race mula sa 12th universe. Sa karamihan, ang kanyang cultivation base ay nasa Emperor rank, na ginagawang imposible para sa kanya na maging founder ni Verde. Pagkatapos ng maikling paghinto, lumapit si James sa main hall. Nakatayo sa harap ng rebulto ang ilang pinapahalagahan na mga powerhouse ng Verde Academy, kabilang si Lothar. Sa sandaling iyon, humakbang ang isang dalaga at naglabas ng isang booklet. Inilatag niya ang booklet at sinilip ang pagbigkas ng ilang mga tuntunin at regulasyon ng akademya, kasama ang mga partikular na aspeto na dapat tandaan ni James, sa kanyang kapasidad bilang pinuno. Sa asensya, ito ay bumagsak sa isang koleksyon ng mga maliliit na detalye na unti-unting nagiging nakakainis kay James. Kabanata 4702. Ang kabataang babae ay maingat na dumaan sa maraming tuntunin at regulasyon, ang kanyang pagbigkas ay sumasaklaw ng isang buong oras.
Si James ay matatag na nakatayo sa pangunahing bulwagan, habang si Lothar at ang iba pang mga pinuno at matatanda ay nakatayo sa tahimik na pagdalo sa tabi. Sa kalaunan, natapos ang kumpletong listahan ng mga tuntunin at regulasyon. Hindi pa ba dumarating si Whale? Tanong ni Lothar nang matapos ang pagbabasa at magsisimula na ang seremonya. Gayunpaman, hindi nagpakita si Whale, na nag-udyok kay Lothar na tanungin ang sitwasyon. Agad na sumagot si James, lumabas si Sir Whale para sa cultivation, may sinasabi tungkol sa mga panloob na demonyo at hindi nalutas na mga isyu. Gusto niyang umalis ng Tempest House ng mas maaga dahil doon, kaya umalis siya bago ang seremonya ng succession. Walang pagpipilian si Lothar kundi magpatuloy sa kabila ng pagkawala ni Whale. Dahil sa mga pangyayari, magpatuloy tayo sa seremonya ng walang anumang pagkaantala. Sandali, isang boses ang umalangaw sa karamihan ng tao sa main hall. Isang lalaki ang humakbang pasulong. Siya ay walang iba kundi si Kasim Todd, isang elder ng Taktir House. Kasim, anong ginagawa mo? Saway naman agad ni Billy. Nagsimula na ang seremonya. Kung mayroon kang ibabahagi, mangyaring maghintay hanggang matapos ito. Iniwas si Billy, pumunta si Kasim sa gitna ng pangunahing bulwagan. Lumipat ang kanyang tingin sa kapulungan ng mga pinuno at mga iginagalang na matatanda sa harap niya. Nang may kaukulang paggalang, sinimulan niya, mga kagalang-galang na pinuno, kagalang-galang na matatanda, tinututulan ko ang paghirang kay James bilang pinuno ng Tempest House. Napalitan ng pagsimangot ang ekspresyon ni Lothar. Kasim, ang desisyon na italaga si James bilang pinuno ng Tempest House ay dumating pagkatapos ng maingat at masusing pag-uusap sa mga matatanda. Intindihin mo iyan, at ipaglalaban ko pa rin. Lubos akong naniniwala na wala siyang mga kwalipikasyon para sa posisyong ito. Sumenya si Kasim kay James. Sir Lothar, may mga bagay na kailangan kong tugunan sa iyo. Gayunpaman, dapat silang talakayin ng pribado. Natatakot akong hindi ko sila madala sa harap ng buong bulwagan. Anuman ang mga isyo, maaari nating talakayin ang mga ito pagkatapos ng seremonya, sagot ni Lothar. Sir Lothar, ginagawa ko ang hakbang na ito para sa kapakanan mismo ni Tempest. Lubos akong nag-aalala tungkol sa pagsunod ni James sa mga yapak ni Whale kay Locon, deklarasyon ni Kasim ng may pananalig. Bahagyang kumunat ang noo ni Lothar. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya, ang seremonya ay ipinagpaliban. Nang ipahayag iyon, mahigpit na hinawakan ni Lothar ang braso ni Kasim at lumabas ng bulwagan, nangunguna sa daan. Nang makita ito, sumunod ang mga pinuno mula sa iba pang mga bahay at ilang pangunahing matatanda, na umalis sa pangunahing bulwagan. Ang natitirang mga powerhouse ay naiwan sa pagkalito, hindi maunawaan ang mga intensyon ng Verde Academy. Si James din ay nalilito. Sa kabila nito, inalis niya ang kalituhan at piniling maghintay sa susunod na mangyayari. Sa isang lihim na konseho ng Verde Academy, isang sanctum na nakalaan lamang para sa mga pangunahing miyembro nito, nagpulong ang isang pagpupulong. Sinabi ni Kasim ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Sochi sa harap ni Lothar at sa iba pang mga pinuno. Dinala ni James si Sal Ines Main sa Tempest House nang walang kaukulang pahintulot. Ang kanyang mga aksyon ay halos naglagay sa amin sa isang mahirap na sitwasyon at nagdulot ng hidwaan sa loob ng aming bahay. Kung sumiklab ang labanan, malaking pagkatalo ang ating akademya, kahit na manalo tayo. Upang iligtas ang babaeng ito gamit ang demonic energy, ginamit ni Whale ang kanyang demonic energy at kinuha ang kanyang pagkakakilanlan bago umalis. Isipin kung ano ang mangyayari kung natuklasan ng Yalasek na si Sal Ines ay nasa Verde Academy sa buong panahon. Maaaring magdala sila ng isang kawan ng mga powerhouse. Paano natin ipagtatanggol ang ating sarili laban dyan? Dahil alam ko ito, same time kong hinihiling kay Sir Lothar na isaalang-alang ang pagpapatalsik kina James at Sal Ines sa aming akademya. Nang marinig ang paliwanag ni Kasim, naging seryoso ang ekspresyon ni Lothar. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga ulo mula sa iba pang mga bahay at nagtanong, ano ang iyong mga pananaw sa bagay na ito? Si Billy, ang pinuno ng Taktir House, ang unang nagpahayag ng kanyang opinyon. Kung totoo ang sinasabi ni Kasim, hindi maikakailang magdadala sa atin ng gulo si James sa hinaharap.
Ang pagpapanatili sa kanya sa akademya ay tila hindi matalino. Naniniwala ako na dapat nating bawiin ang posisyon ni James bilang pinuno ng Tempest House at magpatuloy sa pagpapatalsik sa kanya. Napakahalaga ng usaping ito. Isinasaalang-alang ang intervention ni Whale at ang paglutas ng demonic energy ng Salines, hindi na sumunod ang Salines sa demonic path. Sa mga tuntunin ng ating akademya, kung siya ay tatahak sa landas ng reforma, siya ay may potensyal na tanggapin bilang isang alagad sa akademya. Sa katunayan, at higit pa rito, hinahasa ni James ang Verde Power. Ilang oras na lang bago siya maging pivotal figure sa loob ng academy namin. Kabanata 4703. Ibinahagi ng mga pinuno at matatandang dumalo ang kanilang mga pananaw. Habang iminungkahi ng isang minorya ang pagpapatalsa kay James mula sa akademya, karamihan sa mga naroroon ay sumusuporta sa kanyang pag-akyat sa langit bilang pinuno. Ito ay dahil si James ay nagtagumpay sa Supreme Illusion, nakipag-ugnayan at pagkatapos ay naunawaan ang sagradong balumbon, at matagumpay na nilinang ang Verde Power. Ang lahat ng ito ay nag-ambag sa kanyang pagiging angkop na kunin ang posisyon ng pinuno ng Tempest House. Matapos tipunin ang mga opinyon, inihayag ni Lothar, isinasaalang-alang ang karamihan, magpapatuloy tayo sa seremonya sa ngayon. Ang karagdagang deliberasyon ay nakalaan para sa ibang pagkakataon. T-Descent, mariing sagot ni Kasem. Sir Lothar, tumututol ako. Desidido silam na hamanin si James. Bilang isang elder, kung hindi niya ako mahihigitan, paano siya maituturing na karapat-dapat sa pagkaulo? Kalokohan, matigas na sagot ni Lothar. Kasem, alam mo ba ang sarili mo at ang hanay ng cultivation ni James? Paano posibleng maging kapareha mo si James? Kahit na baliwalain ang kanyang mas mababang ranggo ng paglilinang, paano mo maaaring mabigyang katwiran ang paghirang sa kanya bilang pinuno ng Tempest House? Magiging katatawanan ng Verde Academy kung kumalat ang balita tungkol dito. Lalong nababalisa si Kasem. Inaasahan niya na sa pamamagitan ng pagtataas ng mga alalahanin na ito, mapipigilan niya ang pag-akyat ni James sa posisyon ng pinuno ng Tempest House. Gayunpaman, tila hindi sumusuko si Lothar. Handa akong supilan ang aking cultivation rank at hamanin si James. Bubugbugin ba niya ako, iiwas ako sa karagdagang protesta. Pagpupumilit ni Kasem. Pinag-isipan ni Lothar ang sitwasyon bago sinabi, dapat nating konsultahin si James hinggil sa bagay na ito. With that, tumalikod na siya para umalis. Kaagad, isang pulutong ng mga pinuno at matatanda ang nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng Tempest House. Ang ibang mga buhay na nilalang sa bulwagan ay nagpalitan ng mga bulungan, nalilito sa biglaang pag-alis ng mga pinuno at matatanda sa isang mahalagang oras. Matapos makabalik sa bulwagan, ibinaling ni Lothar ang kanyang atensyon sa mga powerhouse na naka-assemble at sinabing, taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa abala. Isang maliit na isyu ang lumitaw. Pagkatapos, napako ang kanyang tingin kay James habang nagtanong, si James, isang miyembro sa 5 bahay ng Verde Academy ay lumalaban sa iyong promosyon bilang pinuno ng Tempest House. Nagpahayag siya ng pagnanais na hamanin ka. Handa ka na bang pumayag? Ha! Sandaling natigilan si James sa balita. Ako ito. Humakbang si Kasem, nagyayelong tingin habang pinagmamasdan si James. Ako ay isang elder mula sa top-tier house. Nakikita kong mababa ang iyong cultivation base, at itinuturing kong hindi ka karapat-dapat na kunin ang posisyon ng pinuno ng Tempest House. Balak kong hamanin ka. Panigurado. Hindi ko sasamantalahin ang sitwasyon. Pipigilan ko ang aking cultivation rank sa Permanence Boundless rank para sa ating paghaharap. Sinuri ni James si Kasem, ginamit ang kanyang Zen perception upang makakuha ng mga insight. Napagpasyahan niya na ang cultivation realm ni Kasem ay nasa late stage ng Kylem Acme rank at natamo na niya ang Boundless. Gayunpaman, hindi tiyak na masusukat ni James ang lakas ni Kasem sa loob ng Kylem Boundless rank. Gayunpaman, sa kabila ng ranggo ni Kasem, hindi malakas ang kanyang aura. Kulang ito sa invincible resonance na naranasan ni James noong kaharap ang iba pang Kylem Boundless rank powerhouses tulad nina Yvonne, Zeloneth, at ang Ancestral Blood Master. Iminungkahi nito na maaaring hindi malakas ang karunungan ni Kasem sa Kylem Boundless rank.
Posibleng naabot na niya ang Boundless sa ibang mga kaharian bago ganap na pinagkadalubhasaan ang mga ito. Pinag-isipan ni James kung dapat niyang ipahayag na hindi niya kailangan si Kasem upang sugpuin ang kanyang cultivation na ranggo. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka itinatago ni Kasem ang kanyang tunay na lakas. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo, sagot ni James. Nilalayo niyang suriin muna ang lakas ni Kasem sa loob ng Permanence Boundless rank. Kung natagpuan niya ang kanyang sarili na may kakayahang talunin ang huli ng madali, binalak niyang harapin si Kasem nang hindi gumagamit ng anumang pagsupil sa ranggo ng paglilinang. Ipapakita ng diskarteng ito sa mundo na hindi siya dapat maliitin. Kabanata 4704. Tinanggap ni James ang hamon ni Kasem, na nakakuha ng mahinang ngiti mula sa dating malungkot mukhang Kasem. Ang huli ay tila natupad ang kanyang masamang plano. James, kung sakaling matalo ka, ang iyong landas sa pagiging pinuno ng Tempest House ay mapipigilan, sabi ni Kasem. Nanatiling nakalock ang kanyang tingin kay James, naghihintay ng tugon mula sa kanya. Sa gitna ng pagtitipon ng maraming powerhouses, nakita ni Kasem ang isang angkop na sandali upang hamanin si James sa kanilang presensya. Oh, ganun ba? Nagtataka namang sagot ni James. Ang hiling mula kay Kasem ay nahuli sa kanya. Gayunpaman, hanggat ang ranggo ng paglilinang ni Kasem ay nanatiling pinigilan sa Permanence Boundless rank, walang nakitang dahilan si James para mag-alala. Matagal nang nalampasan ni James ang Eternal Boundless rank at nakakuha ng malalim na kadalubhasaan sa Permanence Boundless rank sa mga naunang pagharap niya sa Supreme Illusion. Kumpiyansa siya na siya ay mananalo kung sakaling magtagpo muli ang landas ni Winona, ang kahangahangang kababalaghan ng Verde Academy. Higit pa rito, matagumpay na nagamit ni James ang mabigat na Verde Power. Gamit ang pagsulong na ito, siya ay walang takot laban sa mga kalaban na may pantay na ranggo sa paglilinang. At paano kung matalo ka? Kitang-kita ang curiosity ni James nang itinuon niya ang tingin kay Kasem. Talo. Isang malamig at mapang-asar na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kasem. Nakakatawa naman. Ang pagkawala ay hindi maisip para sa akin. James Dimano remained composed as he casually stated, dalawa lang ang resulta sa bawat laban, panalo o pagkatalo. Kung matalo ako, panalo ka. Kung mangyari iyon, bibitawan ko ang aking posisyon bilang ulo. Gayunpaman, sabihin sa akin, anong mga kahihinatnan ang naghihintay sa iyo sa kaganapan ng iyong pagkawala? Pumapasok ba ako sa labanan ng walang dahilan? Kung matatalo ako, tatalikuran ko ang aking tungkulin bilang isang elder sa Taktir House at ako sa posisyon ng isang mountain patroller sa Tempest House. Fine, sabi ni James na may mahinang ngiti. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Lothar, ang kanyang tinig ay nag-uutos ng atensyon habang ipinahayag niya, dahil nagkasundo na tayo, lilipat na tayo sa arena ng labanan. Ang kanyang mga titig ay nagdadala ng isang dampi ng panghihinayang habang siya ay humarap sa pagtitipon ng mga powerhouse sa loob ng pangunahing bulwagan, ang kanyang mga salita ay nagdadala ng isang paumanhin na tono. Mga binibini at mga ginoo, ipinapaabot ko ang aking paumanhin para sa anumang abala na naidulot. Mapagpakumbaba kung hinihiling ang iyong presensya sa arena ng labanan, kung saan ikaw ay magpapatoto sa paghaharap na ito. Ginawa ito ng mga nagtitipon bilang paggalang sa Verde Academy. Bukod sa Walia, ang ibang mga powerhouse ay kakaunti ang alam tungkol kay James. Naintriga sila sa lakas ni James at gustong alisan ng takip ang misteryo sa likod ng kanyang pag-ako sa posisyon bilang pinuno ng Tempest House sa kabila ng kanyang mababang ranggo sa paglilinang. Lumipat ang mga powerhouse sa battle arena. Ang balita ng labanan ay mabilis na kumalat sa buong Verde District. Alam ito ng mga powerhouse na nagbigay pansin sa Verde Academy. Ang mga visual ng battle arena ay ipinakalat ng Verde Academy sa iba't ibang universo sa loob ng Verde District. Ang mga sentral na planeta ng ilang universo ay binigyan pa nga ng pribilehiyo na makibahagi sa isang malawak na pagmamasid sa mga kaganapang nangyayari sa loob ng arena ng labanan. Nakatayo si Kasem sa gitna ng arena. Habang ang kanyang mga kamay ay dahan-daang nakasukbit sa kanyang likuran, ang kanyang tingin ay napako kay James. Sabi niya na may pilyong ngiti, James, hindi ko ipagkakait ang lakas mo gaya ng pagkatalo mo kay Winona.
Gayunpaman, nararapat na tandaan na medyo maikling panahon ang ginugol ni Winona sa Permanence Boundless Rank ilang panahon lamang. Kahit na sa kanyang paglilinang sa Boundless Rock noong mga panahong iyon, hindi siya masyadong malakas. Ako, sa kabilang banda, ay gumugol ng hindi mabilang na iyan sa Permanence Boundless Rank. Sa pagharap kay James, ipinakita ni Kasem ang hindi matitinag na pagtitiwala. Sa kabila ng pagkilala sa kakilakilabot na lakas ni James, nanatiling nakatitiyak si Kasem na lalabas siyang matagumpay laban sa kanya. Ganun ba? Sagot ni James na may malabong ngiti sa labi. Kung ganoon, sige at kumilos ka na. Alam ni Kasem ang kahusayan ni James sa Blythe Omniscience at ang kanyang hindi kapani-paniwalang supernatural na kakayahan. Itinaas ni Kasem ang kanyang kamay, nag-conjured si Kasem ng mga mystic inscription sa loob ng kanyang palad, at tumagos ang mga ito sa paligid. Di nagtagal, ang buong arena ng labanan ay nabalot ng mga misteryosong inscription. Sinakop ng kontrol ni Kasem ang buong arena, na nagpapahintulot sa kanya na masubaybayan ang bawat galaw ni James, kahit nagagamitin ni James ang Blythe Omniscience. Nang mapagmasdan ito, isang malabong ngiti ang nabuo sa mukha ni James. Ang kanyang mga karanasan sa loob ng Supreme Illusion ay hindi lamang nagpahusay sa kanyang mental na katatagan ngunit lubos ding nagpabuti ng kanyang kahusayan sa Blythe Omniscience. Ipakita mo sa akin kung ano ang nakuha mo. Sumenya si James kay Kasem na magsimula, ang kanyang tindig ay dalubhasa. Ang yabang, nagdilim ang mukha ni Kasem. Naglaho siya mula sa dati niyang pwesto, para lang muling nagkatawang tao bago si James. Sa tagal ng biglaang paglipat na ito, isang mahabang espada ang lumitaw sa pagkakahawak ni Kasem, na tumutulak patungo sa ulo ni James nang walang humpay. Hindi nagpapigil si Kasem. Ang kanyang pag-atake ay walang awa, na nagbabalak na wakasan ang buhay ni James sa arena ng labanan. Kabanata 4705. Sa napakahalagang sandali na iyon, misteryosong natunaw ang anyo ni James mula sa unang lokasyon nito. Kahit na maingat na inayos ni Kasem ang mga inscription upang bigyan siya ng ganap na kontrol sa bawat galaw na ginawa sa loob ng arena ng labanan, nalaman niyang hindi niya maramdaman ang presensya ni James. Sa maikling sandali ng kanyang pagkabigla, hindi maipaliwanag na nagmateryal si James sa kanyang likuran. Sa pamamagitan ng isang nakataas na kamay, si James ay nagsagawa ng isang banayad ngunit sinasadyang paggalaw, na nagpatawag ng isang napakalawak na enerhiya na lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri. Mabilis na tumugon si Kasem, mabilis na lumingon kay James at itinutok ang kanyang espada sa isang biglaang paggalaw. Isang nasa salat na sword energy ang naganap. Ang puwersang nagmumula sa dulo ng daliri ni James ay bumangga sa sword energy ni Kasem. Boom! Ang mabigat na sword energy ay naputol. Kaagad pagkatapos ng pagkalagot, si James ay nagkatawang tao bago si Kasem. Itinutok niya ang kanyang daliri sa dibdib ni Kasem, na lumikha ng isang madugong butas habang ang katawan ni Kasem ay tinusok at itinapon ng isang malakas na puwersa. Marahas na bumagsak si Kasem sa lupa. Ang panuuri na naganap sa loob ng arena ng labanan ay nag-iwan ng maraming kapangyarihan, lalo na ang mga pinuno at matatanda ng iba't ibang mga bahay, na lubos na namangha. Alam nila ang lakas ni James, na malaki, ngunit mas malakas pa rin siya ng bahagya kaysa kay Winona. Sa kabila ng pagpigil sa kanyang cultivation rank, si Kasem ay nanirahan sa Eternal Boundless Supreme Path rank sa hindi mabilang na mga taon. Sa mga tuntunin ng lakas, kung ihahambing kay James, nakasisimula pa lamang sa kanyang paglalakbay sa loob ng walang hanggan, si Kasem ay tila magkakaroon ng kalamangan. Gayunpaman, ang kinalabasan ng labanan ay sumalungat sa lahat ng mga pagpapalagay na pinanghahawakan ng mga nagtipon-tipon na powerhouse. Nakapagtataka, si James ay lumitaw na matagumpay sa Kasem, at nang madali. Masyadong mahina, sabi ni James na walang pag-aalinlangan, ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa kanyang likuran habang sinasakop niya ang arena ng labanan. Inaasahan ko ang mas malalim na pag-unawa sa Permanence Boundless Rank mula sa iyo, ngunit mukhang mali ang pagkakaintindi ko. Ang iyong pagtutol ay gumuho sa isang dampi lamang ng aking pag-atake. Ang proklamasyon ni James ay nagpasiklab ng nagngangalit na galit sa loob ng Kasem. Sa isang paputok na pag-akyat, lumundag siya pataas, binasag ang mga hangganan ng pagsugpo sa ranggo ng paglilinang.
Ang kanyang katawan ay nag-radiated ng isang kahanga-hanga at napakalaking puwersa. Ito ay ang aura ng Kylum Boundless Ramp. Kabaligtaran sa dati niyang anyo, naglabas na siya ngayon ng hindi kapani-paniwalang makapangyarihang aura, na nagpapahiwatig ng kanyang dakilang lakas. Kung ang dati niyang anyo ay ihahambing sa isang maliit na bato, isa na siyang napakalaking bundok. Ano ito? Tanong ni James na nakatutok ang tingin sa galit na si Kasem. Nangaral ka tungkol sa pagsugpo sa iyong ranggo ng paglilinang, ngunit sa harap ng pagkatalo, isinantabi mo ang iyong mga hadlang at ibinunyag ang iyong tunay na kapangyarihan. Nawala na ba ang kahalagahan ng konsepto ng pagsugpo sa ranggo ng paglilinang? Tama na, ang tinig ni Lothar ay nanggaling sa kabila ng arena ng labanan. Kasem, determinado na ang iyong pagkatalo. Ang pag-iibigan na ito ay nagtatapos ngayon. Dumilim at malungkot ang mukha ni Kasem. Agad siyang napuno ng panghihinayang. Ang pagmamaliit ay nagdulot sa kanya na maliga. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si James, na bagong pasok sa Permanence Boundless Ramp. Gayunpaman, ipinakita ni James ang lakas na higit na nalampasan ang ipinakitang lakas laban kay Winona. Kung nalaman ito ni Kasem, hindi sana niya pinalaki ang pagsupil sa kanyang ranggo sa paglilinang. Nanatili ang tingin ni James kay Kasem. Ang walang pigil na kapangyarihan ni Kasem ay naglabas ng nakakatakot na aura, kapansin-pansing kakilakilabot at labis na nakakatakot. Sa una, si James ay nagplano na talunin si Kasem habang ang kanyang cultivation rank ay pinigilan, pagkatapos ay harapin siya sa kanyang tuktok. Gayunpaman, nang nasaksihan niya ang tindi ng nangingibabaw na aura ni Kasem, napagtanto niya na kahit naubusin niya ang bawat mapagkukunan sa kanyang pagtatapon. Ang Chaos Sword, Chaos Power, at maging ang Verde Power, siya ay higit na malalampasan ni Kasem na nasa Kylum Boundless Ramp. Ang lakas ni Kasem, bagamat hindi katumbas ng kay Ivan, ay tumaas hanggang sa puntong may kukumpara siya kay Zeloneth, ang mismong individual na minsang humabol sa kanya ng walang humpay. Damn it, pagmumura ni Kasem. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James. Sa pagtatapos ng labanan, hindi na kailangang gumawa ng anumang karagdagang mga hakbang. Kinilala ni James ang kahalagahan ng pagpapatibay ng isang maingat na paninindigan at same time na nakatuon sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Pinag-isipan niyang maglaan ng oras upang linangin sa loob ng kalawakan ng Eternal Boundless Rank at maghanda para sa kanyang kasunod na pag-akyat sa Terra Acme Path. Kabisado na ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, at kaya niyang maglinang sa medyo mabilis na bilis. Kabanata 4706. Hindi maikakailang malakas si James. Tunay nga, pinaniniwalaan ng kanyang kabataan ang kamanghamanghang kapangyarihang taglay niya. Isang tunay na kahanga-hangang gawa. Sa kabila ng battle arena, maraming powerhouse ang nagtipon. Marami sa mga powerhouse na ito ay mga kilalang tao mula sa buong siyam na distrito ng Endlos. Agad nilang naunawaan ang pag-unlad ng cycle of life ni James. Ito ay lumago ng malaki sa maikling panahon. Ang pagkamit ng ganoong ranggo ng paglilinang ng napakabilis ay hindi katangi-tangi. Nang makaalis sa arena ng labanan, muling lumabas si James sa labas ng mga hangganan nito. Sa isang banayad na pag-ikot at isang titig na ibinalik kay Kasem, ipinaalala niya, alalahanin ang iyong pangako, nagampanan ang papel ng isang patroller ng bundok sa loob ng Tempris House. Ang mga salita ni James ay nagpasiklab sa galit ni Qasim na malapit ng kumulo. Gayunpaman, bago siya makaganti, si Billy, ang pinuno ng Taktir House, ay namagitan. Kapag nanumpa ang isang panunumpa, karangalan mong tuparin ito, babala ni Billy. Yes, sir, pumayag si Kasem, kinagat ang kanyang mga salita. Kaya, ang labanan ay umabot sa pagtatapos nito. Pagkatapos ng labanan, maraming powerhouse ang nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng Tempris House. Sa loob ng mga banal na lugar, matagumpay na naisagawa ni James ang seremonya at pinagtibay ang kanyang pag-akyat bilang opisyal na pinuno ng Tempris House. Habang papalapit ang seremonya, nabaling ang tingin ni Lothar kay James. Mapaglaro niyang tinapik ang balikat ni James. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng Tempris House. Sa 5 bahay ng Verde Academy, si Tempris ay walang hanggang paninindigan.
Italaga ang iyong sarili at sikaping ibalik ang bahay sa dati nitong kaluwalhatian, sabi ni Lothar. Taglay ang hindi natitinag na determinasyon, nangako si James, nasa iyo ang aking salita, Sir Lothar. Gagawin ko ang aking makakaya. Ilang oras na lang hanggang sa mabawi ng Tempest House ang kanyang nakaraang karelagan. Sa panatang ito, iginiit ni James ang kanyang pangako kay Lothar, na nagpapagaan sa puso ng huli. Pagkatapos noon, sunod-sunod na umalis ang maraming powerhouse. Sa kabila ng pagtatapos ng seremonya, ilang piling powerhouse ang nagtagal ayon sa utos ni Lothar. Ipinahayag ni Lothar ang kanyang pagnanais na manatili sila bilang mga tagahatol para sa nalalapit na kompetisyon ng 5 bahay sa loob ng Verde Academy. Ang 5 Houses Competition ay isa sa mga grand event ni Verdes. Ang paparating na kompetisyon ay halos hindi mahalaga sa Tempest House. Kaunti lang ang bilang ng mga alagad nila. Ito ay nagpakalma kay James sa tungkulin ng pagsali sa kompetisyon bilang kasalukuyang pinuno nito. Dahil walang pagnanais na sumali sa 5 Houses Competition, pinili ni James na talikuran ito sa halip. Sa isang kisap mata, dumating na ang 5 Houses Competition. Ang Verde Academy ay napuno ng kasabikan, dahil maraming mga alagad ang naisip na ang kaganapang ito ay isang pagkakataon na umakyat. Sa kabaligtaran, ang Tempest House ay medyo hindi nababagabag at kalmado. Sa isang manor sa tuktok ng likurang bundok, pinag-aaralan ni Waleria ang Dobro Eyes ni Sochi. Nakita niya ang mga pira-pirasong inscription sa loob ng Dobro Eyes at binigyang kahulugan ang lahat ng ito. Iniharap niya ang kanyang mga natuklasan kay James. Nandito na lahat, sabi ni Waleria. Ang mga inscripsyong ito ay mula sa pinakamalalim na bahagi ng Dobro Eyes. Ang nasa kaliwa ay tumutugma sa kaliwang mata, at ang nasa kanan ay tumutugma sa kanang mata. Tingnan kung maibabalik mo ang mga ito. Pinagmasdan niya ang makakapal at malalawak na mga sigil ng inscription sa kanyang harapan, nakahawig ng isang malawak na kalawakan ng mga bituin. Inipon sila ni James gamit ang isang pitik ng kanyang palso at ngumiti. Hindi naman kailangang madaliin ang bagay na ito. Waleria, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano ito? Biglang nagpatibay si James ng magalang na kilos, na ikinabigla ni Waleria. Walang kamalay-malay, umatras siya at sinabing, makakalimutan mo ang ideya na ipanganak ko ang iyong anak. Nag-withdraw siya ng ilang metro, ang kanyang mga braso ay nakakrus ng may proteksyon. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Sochi na nakatayo sa tabi nila. Natigilan si James. Ano ang tumatakbo sa isip ni Waleria? Gusto lang niyang maging elder siya sa Tempest House. Paano ito naging usapan tungkol sa pagkakaroon ng anak? Nagbigay siya ng ilang tuyong ubo. Kabanata 4707. Miss Waleria, huwag kang magbiro. Ano ito tungkol sa isang anak? I just wanted to invite you to join Tempest House and become one of its elders, paliwanag ni James. Oh, tugon ni Waleria, napagtantong iba ang mga bagay sa inakala niya. Nakaramdam siya ng bahid ng kahihiyan na kulayan ang pisngi niya. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, nagpatuloy siya, wala akong pakialam na maging elder kahit sa pangalan lang, pero may kaakibat bang benepisyo? Mga benepisyo. This time, si James naman ang nabigla. Ang iginagalang na elder ng Theas sect ay nagtatanong ngayon tungkol sa mga benepisyo. Kulang ba siya sa kayamanan? Paano kung may anak na kasama ko? James quip. Nice try, nagpout si Waleria. Nayanig kay James ang paksang magkaanak. Naging sanhi ito ng kanyang tugon upang mawala bago siya makapag-isip, na nag-udyok sa kanya na ibahin ang paksa. Kung isa sa alang-alang na pinrotektahan kita noon, bakit hindi manatili sa Tempest House pansamantala? Kung wala ka, ang pagpapalakas ng bahay ay magiging isang napakahirap na gawain. Sige, pumayag si Pal, ngunit kailangan mo akong tulungan sa isang bagay, hiling ni Waleria. Nagtanong si James, ano iyon? Well, napahawak si Waleria sa kanyang baba habang nagmumuni-muni, at pagkatapos ay sinabing, hindi ko pa naiisip. Ipapaalam ko sa iyo kapag nagawa ko na. Sure, no problem, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni James.
Sa pagsakay ni Weylia, ang pagsasahimpapawid ng kanyang kaugnayan sa Tempest House ay tiyak na makakaakit ng isang pangkat ng mga pambihirang talento. Hoy, Sachi, maganda kung tumambay ka rin sa Tempest House, marahil bilang isang elder, mungkahi ni James, na inilipat ang kanyang atensyon kay Sachi. Tumango si Sachi at sumagot, sa totoo lang, medyo nalilito ako kung saan pa ako pupunta. Kahit na hindi mo nabanggit, malamang na ako mismo ang magtatagal sa Tempest House. Sige, mukhang nabubuo na ang mga plano ko, sabi ni James at ngumiti. Simula ngayon, ipinagkatiwala ko sa inyong dalawa ang Tempest House. Magmumuni-muni ako sa pag-iisa para maintindihan ang inskripsyon ng Dobro Eyes. Sa aking pagbabalik, sana ay makakita ako ng buhay na bahay at hindi isang tiwangwang. Kaya, mangyaring tumutok sa pag-recruit ng mga disipulo. Sa sandaling sinabi niya ang kanyang piraso, nawala si James sa lugar. Sa isang kisap mata, muli siyang nagpakita sa Boundless Rock sa likod ng bundok. Nagre-recruit ng mga disipulo. Mahinang bamulong si Weylia, na iniisip ang sarili, noong bahagi ako ng Thea sect, nagawa ko na ba ang ganoong bagay? Paano nga ba ang isang tao ay nagre-recruit ng mga disipulo? Sinulyapan niya si Sachi at nagtanong, Sachi, mayroon ka bang karanasan sa pag-recruit ng mga disipulo? Umiling si Sachi. Sa pagmumuni-muni ni James sa pag-iisa, sina Weylia at Sachi ay ipinagkatiwala sa pag-recruit ng mga disipulo para sa Tempest House. Inialay ni James ang kanyang kasalukuyang pag-iisa sa pag-aaral ng mga inscription sa loob ng Dobro Eyes. Nag-set up siya ng time formation at nagpatawag ng koleksyon ng mga nasirang inscription sa harap niya. Ito ang mga pira-pirasong inscription ng Dobro Eyes. Sa prinsipyo, ang pagsasama-sama ng mga inscription na ito ay posibleng makapagpagaling sa Dobro Eyes ni Sachi. Masusing sinisiyasat ni James ang mga inscription. Ang pagiging komplikado ng mga inscription ng Dobro Eyes ay nangangailangan ng lubos na atensyon at oras para sa kahit na ang mga maalamat na powerhouse. Gayunpaman, sa isang sulyap lamang, natuklasan ni James na hindi sila mahirap intindihin gaya ng inaasahan niya. At least, hindi para sa kanya. Sa kaunting oras, maaari niyang ganap na malutas ang mga ito. Hinati niya ang kanyang focus sa pagitan ng paghahasa ng kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng paglilinang at paglulubog sa kanyang sarili sa pag-aaral ng mga inscription ng Dobro Eyes. Habang nag-iisa si James, nanatiling abala sina Weylia at Sachi. Pinangunahan nila ang natitirang 4 na alagad ng Tempest House sa lungsod na hindi kalayuan sa Verde Academy. Sa gitna ng lungsod, nag-ayos sila ng ilang mesa. Sina Weylia at Sachi ay nakaupo sa isang mesa, ang kanilang mga boses ay umalangaw ng malakas habang inihayag nila. Ang Tempest House of Verde Academy ay aktibong naghahanap ng mga disipulo sa Kylem Acme rank at higit pa. Ang kanilang mapang-akit na alindog bilang nakamamanghang kababaihan ay nagkaroon ng hindi may kakailan na epekto. Sa sandaling ginawa ni Weylia ang anunsyo, hindi mabilang na mga nilalang ang nakatutok sa kanila. Hindi ba Weylia yun? Ang Grand Sect Elder mula sa Thea Sect. Kabanata 4708. Isang eksena ang naganap sa mga lansangan, ang Grand Sect Elder mula sa Thea Sect ay pampublikong nagre-recruit ng mga disipulo, partikular para sa Tempest House of Verde Academy. Nakuha nito ang atensyon ng maraming nilalang, mabilis na nagtipo ng isang pulutong na dumami hanggang sa mapuno ang bawat naiisip na bulsa ng espasyo. Walang kahit isang bakanteng espasyo sa paligid nila. Gayunpaman, ginampanan lamang ng karamihan ang papel ng mga taga-masid, walang nang-ahas na humakbang at aktwal na magpatala sa House Tempest. Ito ay dahil ang mga kinakailangan upang maging isang alagad ay napakataas. Para sa mga panimula, kailangan ng isa na maging kahit man lang sa Kylem Acme rank. Sa ilang malalayong sulok ng cosmos, ang Kylem Acme rank ay isang tunay at walang kapantay na pag-iral. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumapit sa malayo. Nakabalot ng matingkad na kulay abo na damit, ang kanyang mukha ay may taglay na hangin ng kapanahunan, ang kanyang mukha ay nakikilala sa taglay nitong kagwapuhan. Isang mahabang espada ang nakasabit sa kanyang likuran. Sa bawat sinadyang hakbang, mabilis niyang isinara ang distansya hanggang sa tuluyang lumitaw sa harap ng ulap.
Ang bawat pulgada ng espasyo sa paligid ng Waleria ay napuno ng walang puwang o siwang na walang laman. Ang aura ng lalaki ay tumagos sa paligid, na bumubuo ng banayad na puwersa na nagtulak sa mga nasa paligid niya na umatras. Isang daanan, na parang hinubog ng kanyang presensya, ang lumitaw bilang mga nilalang na nabubuhay na likas na gumawa ng paraan para sa kanya. Panay ang pagpindot niya pasulong, may layuning naglakad patungo sa kanyang destinasyon. Maya-maya, tumayo siya sa harapan ni Waleria. "1D like to enroll," deklara niya. Inangat ni Waleria ang kanyang tingin, ang biglang pagdating ng lalaki. Nakatayo siya roon, sa kabila ng kawalan ng aura, ang kanyang presensya ay humanga sa lahat ng naruroon sa sandaling iyon. Magiliw na idokumento ang kanyang mga detalye, agad na itinuro ni Waleria kay Zinnia, na nakatayo sa malapit upang irehistro ang mga detalye. Walang pag-aalinlangan, agad na nagpatuloy si Zinnia upang itala ang kinakailangang impormasyon. "Gusto kong makilala si James," giit ni Winton. Ang tanging layunin niya sa pagpunta dito ay makita si James. Siya si Winton, ang hari ng Yaniri na nakatagpo ni James sa landas ng makalangit na paggising. Si Winton ang unang individual sa parehong ranggo ni James na maaaring magbigay ng inspirasyon sa kanyang pangamba. Nang pantay-pantay ang kanilang hanay sa pagtatanim, nalampasan ng husay ni Winton si James. Pagkatapos ng pag-alis ni James, umalis si Winton mula sa projection, na ipinagpatuloy ang kanyang pagpupursige sa paglutas ng enigma na nakapalibot sa Sky Burial. Ito ay humantong sa kanyang pagtuklas ng ilang mga insight. Bilang resulta, ang buong Yaniri clan ay nagyelo kasama ang kanyang sarili. Kalaunan ay pinalaya siya ni Teresa, na nagdala sa kanya sa labas ng teritoryo ng Chaos, pagkatapos ay sa siyam na distrito ng Endlos. Siya ay nasa siyam na distrito ng Endlos sa loob ng mahabang panahon ngayon. Sa paglalakbay sa Verde District, hindi niya inaasahang nalaman na naroon din si James at naging pinuno pa nga ng Tempris House. Kaya naman, sinadya niyang puntahan si James, na may layuning alamin kung ano ang natuklasan ni James noong narito siya. Kasalukuyang nagmumuni-muni si Sir James sa pag-iisa, nakangiting tugon ni Waleria. "Dahil sa iyong kaugnayan sa Tempris House, makakatagpo mo siya maaga o huli. Gusto ko siyang makilala agad. Dalhin mo ako sa Tempris House," utos ni Winton. Ang kanyang tono ay determinado at mas katulad ng pagbibigay ng utos. Mataman siyang tinitigan ni Waleria, binibigyang diin ang bawat salita. "Malabo ba ako sa paliwanag ko? Bilang miyembro ng Tempris House, makakatagpo mo siya sooner or later." Huminga ng malalim si Winton, pinilit ang sarili na makabawi. Dalawa pang individual ang kasama niya habang nakikipagsapalaran siya sa labas ng teritoryo. Gayunpaman, isang maliit na sakuna ang humantong sa kanilang paghihiwalay pagkatapos umalis sa Chaos. Ngayon, nang marinig ang balita tungkol kay James mula sa labas ng teritoryo, nakaramdam si Winton ng matinding emosyon. Bukod dito, nakakita siya ng isang virtual na display na nagpapatunay na si James ng Tempris House ay ang parehong taong nakatagpo niya noon. Ngayon sa loob ng mga hangganan ng Verde District, hindi siya nakaramdam ng pagkaapurahan. Sa sandaling ito, si James ay nasa ibabaw ng Boundless Rock sa likod ng bundok ng Tempris House. Pinaganya niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra sa sukdulan nito, na patuloy na sumisipsip ng enerhiya ng langit at lupa upang palakasin ang kanyang lakas. Sabay-sabay, isang path fruit ang lumipad sa itaas ng kanyang ulo, naglalabas ng malaking enerhiya na naabsorb din niya. Maraming mystical inscriptions ang lumipad sa ere bago si James. Ito ang mga inscription ng Dobro Eyes. Ibinaon ni James ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga inscripsyong ito. Sa pamamagitan ng kanyang masusing pagsusuri, ang mga pira-pirasong inscription ay dahan-daang nabuo bilang walang putol na teksto. Gamit ang primal mantra, inalis ni James ang mga ito, na inilipat ang mga ito sa kanilang pinakasimple at pangunahing anyo. Ang mga araw ay naging gabi, at ang oras ay nawala. Sa ilalim ng tubig sa proseso ng paglilinang, nawala ng pakiramdam si James sa oras. Sa buong panahong ito, hindi sinasadyang tumaas ang kanyang lakas, at lumalim ang kanyang pangunawa sa mga inscription ng Dobro Eyes. Inukit niya ang mga inscription na naunawaan niya sa kaibuturan ng kanyang mga mata.
Lumalim ang kanyang mga mag-aaral, nakahawig ng walang katapusang kalawakan ng naliliwanagan ng bituin na walang abot tanaw. Sa loob ng kaloob-loobang sulok ng kanyang mga mag-aaral ay may mga misteryosong inscription. Sa sandaling iyon, gumalaw ang kamalayan ni James, nagsimulang magbago ang mga inscription sa pinakamalalim na kaibuturan ng kanyang mga mag-aaral, na naglalabas ng isang napakalaking nakakatakot na kapangyarihan. Sa isang iglap, isang napakalaking mata na walang kapantay na laki ang napakita sa kalangitan sa itaas ng Tempest House. Itinuon ng mata na ito ang tingin sa buong Tempest House, na sumasaklaw sa lahat ng 5 bahay ng Verde Academy. Nadama ng ilan sa mga powerhouse sa loob ng 5 bahay ang kakilakilabot na lakas. 1/3. Iyan ba ang Dobro Eyes? Sa likod ng mga bundok ng Verde Academy, tinitigan ni Lothar ang napakalaking mata sa kalangitan, halata sa kanyang ekspresyon ng pagkagulat. Mayroon pa bang Dobro Eyes holder sa mga nasa Tempest House? Sinubukan niyang damahin ang Tempest House, at nang mapagtanto na si James ang nag-trigger ng Dobro Eyes, mas lalo siyang namangha. Ilang talent lang ba ang tinatago niya? Ang kanyang Thousand Paths Holy Body ay kahanga-hanga na, at ngayon ay isa na rin siyang Dobro Eyes holder. Sinasabi ng mga alamat na ang Dobro Eyes ay hindi magagapi mula pa noong sinaunang panahon. Ang taong ito ay talagang marunong maghatid ng mga hindi inaasahang sorpresa. Sa isang manor sa likod ng mga bundok ng Tempest House, tuwang-tuwa si Sachi, ang lakas ng Dobro Eyes. Ginawa ni James. Nagtagumpay siya. Tinitigan din ni Waleria ang napakalaking mata sa langit. Sa loob ng mata na iyon, naramdaman niya ang isang nakakabagabag na kapangyarihan. Bulong niya sa sarili, The Invincible Dobro Eyes. Paano nakakatakot? Pinag-aralan lang ni James ang kanilang mga inscription at nagagawa na niyang gamitin ang kapangyarihan ng Dobro Eyes. Ang aktwal na Dobro Eyes mismo ay dapat na mas nakakatakot. Napatingin siya kay Sachi sa tabi niya. Sa Boundless Rock, nakuha ni James ang mga pangunahing kaalaman ng mga inscription ng Dobro Eyes. Ay embed ang mga ito sa loob ng sarili niyang mga mag-aaral, nagsagawa siya ng isang maniobra upang bahagyang ibahin ang sarili sa isang Dobro Eyes holder. Gayunpaman, ang mga inscription ng Dobro Eyes ay napakalawak, at ang kanyang pangunawa ay halos hindi nakagalaw sa ibabaw. Hindi niya lubos na magagamit ang kapangyarihan ng Dobro Eyes. Sa huli ay tinanggal niya ang kapangyarihan. Ang lakas ng Dobro Eyes ay kamangha-mangha. Kung nilinang sa tuktok nito, walang sinuman sa loob ng 9 na distrito ng Endlos ang makakalaban dito. Ngayong nakakuha na ako ng pangunahing pag-unawa sa Dobro Eyes, naisip ko na rin kung paano ay restore ang Dobro Eyes ni Sachi. Sabi niya, tumaas at nag-inat na tamad. Di nagtagal, inalis niya ang pagbuo ng oras at naramdaman ang daloy ng oras. Sa labas ng mundo, lumipas ang isang panahon. Sa Asensya, isang buong kapanahunan ang lumipas mula noong siya ay naupo sa posisyon ng pinuno ng Tempest House. Sa loob ng mga limitasyon ng pagbuo ng oras, siya ay nilinang para sa maraming mga panahon. Bilang resulta, ang kanyang lakas ay lumago ng malaki kumpara sa kanyang dating estado. Gayunpaman, ang landas sa pagkamit ng katayuan ng isang maalamat na powerhouse ay napakahirap pa rin. Nang iwaksi ni James ang pagbuo ng oras, maraming tao ang nakadama ng kanyang pagbabalik. Di nagtagal pagkatapos noon, maraming mga tao ang lumitaw sa harap niya, sina Waleria, Sachi, at Winton, ang individual na sumali sa Tempest House noong nakalipas na panahon. Ang ethereal figure ay nabuo sa harap ng kanyang mga mata. Noong una, hindi niya nakilala ang kanilang pagbabago. Nang mas lumiwanag ang mukha ni Winton, ang pagtataka ay nag-udyok sa kanya na sumigaw, Winton Yanes. Kabanata 4710. Winton Yanes, ang hari ng Yaniri. Matagal nang alam ni James na sina Winton, Henrik at Wyatt ay nakarating na sa Endlos sa kabila ng Chaos District. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakatagpo niya si Winton pagkatapos niyang tapusin ang kanyang kasalukuyang pag-iisa. Naglakad si Winton patungo kay James, bahagyang tinapik ang kanyang dibdib at nag-aalok ng isang mahinang ngiti. Nagsalita siya, naging bahagi ako ng Tempest House sa loob ng isang panahon. Buti na lang nakita kita sa wakas pagkatapos mong mag-isa. Gusto mo bang bigyan kami ng space?
Sinulyapan ni James ang iba at sinabing, gusto kong makausap ang isang matandang kaibigan. Nang mabasa ang sitwasyon, magiliw na umalis sina Valeria at Sachi sa eksena. Sa sumunod na sandali, si James at Winton na lang ang naiwan sa eksena. Sila ay nanirahan sa mga bato sa likurang bundok. Parang walang hanggan simula noong huli tayong naghiwalay, bamantong hininga si Winton, hindi man lang maalala kung ilang panahon na ang lumipas mula noong huli silang nagkita. Utang ko sa iyo ang pagligtas mo sa buhay ko noon. Otherwise, I would have met my end within the projection illusion, pasasalamat ni James. Habang si Winton ay nanalo sa kanilang nakaraang labanan, pinili niyang hindi humarap ng isang nakamamatay na suntok, na nagbigay kay James ng pagkakataong mapagtagumpayan ang pagsubok. Kung hindi, si James ay sumuko sa kamatayan sa loob ng mga limitasyon ng projection illusion. Huwag na nating alalahanin ang nakaraan, sabi ni Winton, na marahang iwinagayway ang kanyang kamay. Siya nga pala, wika ni James, sa kasaysayan, ang Yaniri clan ay umiral lamang sa panandaliang sandali. Sila ay umiral ng napakaikli na kahit na ang mga karaniwang nabubuhay na nilalang ay hindi alam ang mga ito. Iilan lamang ang mga pira-pirasong talaan ang umiiral sa mga sinaunang aklat. Ano ang nangyari sa Yaniri clan pagkatapos nito? Nang marinig ang mga salitang ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Winton. Huminga siya ng malalim bago dahan-daang nagpaliwanag, I've dedicated my time to researching the sky burial all these years. Kahit na nakatakas ka sa projection illusion, nagpersige ako sa aking pag-aaral. Hindi nagtagal, natuklasan ko ang ilang katotohanan tungkol sa sky burial. Sa huli ay humantong ito sa pagtatatak ng Yaniri clan, bakit? Tumingin sa kanya si James na nagtataka. Habang nagtataglay na siya ngayon ng pangunahing pag-unawa sa katotohanan sa likod ng sky burial, ang pagyayelo sa Yaniri clan ay tila isang hindi kinakailangang hakbang. Iniisip niya kung sino ang may pananagutan sa pagtatatak sa Yaniri clan. Nagsimulang magpaliwanag si Winton, sa pag-aaral ko sa mga sinaunang aklat, nahukay ko ang impormasyon na ang mga ninuno ng aming angkan ay minsang naglingkod sa Chaos District Lord, na tinawag ding Endless Lord. Nang magkaroon ng pinsala ang Endless Lord, ginamit niya ang Grand Supernatural para balabal ang Chaos District. Ibinukod niya ito mula sa natitirang siyam na distrito ng Endless at ganap na pinutol ang kanilang koneksyon. Pagkatapos salakayin si Endless Lord, hindi siya namatay. Upang mabuhay, sumanib siya sa Chaos Heavenly Path. Sa orihinal, ang makalangit na landas ay umiral ng walang katiyakan. Gayunpaman, pagkatapos na sumanib ang Endless Lord sa Chaos Heavenly Path, naapektuhan din ng kanyang mga pinsala ang Chaos Heavenly Path. Nagbunga ito ng ikatlong Sky Burial, na nagmarka ng pagtatapos ng Chaos Heavenly Path. Sa pagkakahiwalay ng Chaos District, naging hindi ito mahahalata sa ibang mga distrito. Nang ang bilang ng mga powerhouse sa Chaos District ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay na-detect ng ibang mga distrito. Talagang bahagi ito ng plano ng Chaos District Lord. Ang Chaos District Lord ay nangangailangan ng enerhiya upang gumaling at gumaling. Kaya, kapag ang lakas ng mga powerhouse ng Chaos District ay umabot sa isang partikular na threshold, maglalabas sila ng aura na nakikita ng mga powerhouse mula sa ibang mga distrito. Gayunpaman, ang mga panlabas na powerhouse na ito ay hindi pisikal na makapasok sa Chaos District, maaari lamang nilang i-project ang kanilang mga sarili, at sa sandaling ito naganap ang Sky Burial. Pagkatapos na pumanaw ang mga maalamat na powerhouse ng Chaos District, ang kapangyarihang nalinang nila sa buong buhay nila at ang kanilang sariling enerhiya ay maa-asimilasyon ng Chaos Heavenly Path. Pagkatapos ito ay hinihigop ng Chaos District Lord. Ibinunyag ni Winton ang ilang impormasyon ng tagaloob na hindi alam ni James. May alingaw-ngaw na ang ikatlong Sky Burial ay mamarkahan ang punto ng pagkalipol ng Chaos. Sa totoo lang, binalak ng Chaos District Lord na gamitin ang pagkakataong ito para isakripisyo ang buong Chaos, gamit ang lahat ng naninirahan dito bilang isang alay. Ito ay nilayon upang mapadali ang kanyang pagkabuhay muli at bigyang daan siya na makabalik, o malagpasan pa nga, ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni James.
Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagtanong siya, kung gayon, sino ang nagbuklod sa Yaniri clan? Bahagyang umiling si Winton at sumagot, hindi ko alam. Sa sandaling naunawaan ko ang mga katotohanan ito, sinapit ng sakuna ang buong Yaniri clan. May koneksyon ba ang Doom Race at ang Chaos District Lord? Ano ang kaugnayan ni Teresa at ng Chaos District Lord? Tanong ulit ni James. Muli, umiling si Winton. Kabanata 4711. Hindi ako sigurado, ngunit alam ko na si Teresa ang nagpalaya sa akin. Gayunpaman, ang aking mga tao ay nakulong pa rin sa loob ng selyo. Sinabi sa akin ni Teresa na ang tanging paraan para mailigtas ko sila ay sa pamamagitan ng paglalakbay sa labas ng mga hangganan at paghahanap ng mga sagradong balumbon na nakatago sa siyam na distrito. Nang marinig ni James ang kanyang sinabi, napaisip si James. Kaya, narito si Winton para sa mga sagradong balumbon. Higit sa lahat, sino nga ba si Teresa at ano ang kanyang backstory? Ilang beses na akong nakatanggap ng tulong niya. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako ngayon. Noong una, akala ko ginagawa niya ang lahat ng ito para hadlangan ang Mega Sky Burial at protektahan ang Chaos. Gayunpaman, mukhang hindi yun ang kaso. Marahil ay sinusubukan niyang protektahan ang Chaos Heavenly Path sa halip na ang Chaos mismo. Mas partikular, sinusubukan niyang iligtas ang pinuno ng Chaos District na sumanib sa Chaos Heavenly Path. Pagsusuri ni James sa loob. Kumusta naman sina Henrik Declan at Wyatt Dalibor? Tanong ni James. Tumaas ang kilay ni Winton. Paano mo nalaman na nandito din sila? Sumagot si James, I have my ways. Hindi siya pinipilit ni Winton para sumagot. Naghiwalay kami sa sandaling lumabas kami sa Chaos. Ipinadala ba sila rito para hanapin din ang mga sagradong balumbon? Umiling si Winton. Wala akong ideya kung bakit sila pinapunta dito. Wala silang sinabi sa akin na may kinalaman sa paksa. Nakalimutan ko ring itanong sa kanila. Medyo napatunayan ng paliwanag ni Winton ang hinala ni James. Talagang may higit pa kay Zizel Dalibor. Siya ay malamang na nagtatago ng isang malaking, nakakagulat na sekreto. Marahil siya ay isang inapo ng pinuno ng Chaos District. Bukod dito, ang kanyang layunin ay malamang na iligtas ang kanyang ama o ninuno sa halip na protektahan ang Chaos. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng kakayahang i-unlock ang Chaos District. Napaisip si James. Nga pala, may narinig akong chismis na ikaw talaga ang reincarnation ng isang walang kapantay na powerhouse mula sa labas ng teritoryo. Tungkol saan yan? Napatingin si Winton kay James na nagtataka. Minasahe ni James ang gitna ng kanyang kilay habang umiiling. Hindi niya makumpirma ang bisa ng claim. Maging hanggang ngayon, walang maalala si James sa isang nakaraang buhay. Sapat na tungkol dyan. Sinabi ni James, anuman ang katotohanan, kailangan lang nating tumuon sa ating kasalukuyang pag-iral sa Tempest House. Habang sinasanay at pinagbubuti namin ang aming sarili, magiging handa kaming harapin ang mga katotohanan ng Chaos District at Sky Burial kapag natuklasan ang mga ito balang araw. Tumango si Winton bilang pagsang-ayon. Tumayo si James. Pupuntahan ko ngayon sina Waleria at Sochi. Pal, sumama ka. Tumayo si Winton. Pagkatapos, sabay silang naglakad patungo sa manor na tinutuluyan nina Waleria at Sochi. Nang dumating sina James at Winton sa manor, kitang-kitang lumiwanag ang ekspresyon ni Sochi nang makita niya ang mag-asawa. Lumapit siya kay James at nagtanong sa medyo nanginginig na boses, totoo ba na maibabalik mo ang aking dobro eyes? Oo naman. Sinalubong ni James ang malawak niyang ngiti. By the way, I've been away for an epoch. Kumusta ang mga nangyayari sa Tempest House ngayon? Buong pagmamalaking ibinuka ni Waleria ang kanyang baba nang marinig ang tanong nito. Nakontrol ko na ang lahat, syempre. Nakapag-recruit kami ng maraming bagong disipulo. Sa kasalukuyan, mayroon tayong mahigit 100,000 miyembro sa ranggo ng Kylem Acme. May milyon-milyong estudyante sa Tempest House ngayon. Kabanata 4712. Pambihira ang ginawa mo. Tuwang-tuwa si James nang marinig ang balita. Malaki pa rin ang pagkakaiba nila sa iba pang mga bahay sa dami ng mga estudyante. Gayunpaman, nagawa nilang gumawa ng napakahusay na hakbang sa isang panahon lamang.
Kumpiyansa si James na makakaakit sila ng mas maraming estudyante sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang average na pagganap ng aming mga mag-aaral ay kasalukuyang mas mababa sa par. Iyon ay dahil tinanggap namin ang sinumang nagpahayag ng interes na sumali sa Tempris House. Hindi pa kami nag-set up ng anumang anyo ng entrance exam para tulungan kaming paliitin ang aming pagpili, paliwanag ni Waleria. Sagot ni James, okay lang. Magagawa natin iyon kaagad. Marahil ay maaari tayong magsagawa ng isang kaganapan para sa pagpapatala ng mga mag-aaral sa lalong madaling panahon at mag-alok ng ilang mga kayamanan bilang mga premyo. Tiyak na makakaakit tayo ng ilang mahuhusay na magsasaka na sumama sa amin. Si James ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa isyu dahil ipinapalagay niya na ang katanyagan ni Waleria ay higit pa sa sapat upang makaakit ng mga potensyal na talento sa kanilang bahay. Bukod dito, mayroon din silang prestihiyo ni Winton ngayon. Si Winton ay isa ng cultivator ng Terra Acme rank noong una kaming nagkakilala. Higit pa rito, nakamit at naperpekto pa niya ang boundless na estado sa tuwing umuunlad siya sa isang bagong ranggo. Kahit na siya ay nakulong sa isang selyo sa napakatagal na panahon, salamat na lang, hindi iyon nakaapekto sa kanyang kapangyarihan at cultivation base. Nararamdaman ko na naabot na ni Winton ang huling yugto ng Kylem Acme rank. Malamang na malapit na siyang pumasok sa Boundless State. Kailan ka uunlad sa Boundless State para sa Kylem Acme rank, Winton? Ibinaling ni James ang tingin kay Winton. Tumigil sandali si Winton at sumagot, medyo matagal na akong hindi nakakapagsanay mula nang matrap ako sa selyo hanggang kamakailan lang. Ang oras na ginugol ko sa Boundless State para sa Terra Acme rank ay medyo maikli. Kaya, pinaplano kong makamit ang estadong iyon para sa ranggo ng Kylem Acme sa lalong madaling panahon at tumuon sa pagperpekto sa aking paglilinang. Nagsusumikap ako sa aking pagsasanay at paglilinang mula noong ako ay sumali sa Tempris House. Dapat kong makamit ang Kylem Boundless rank sa susunod kong closed-door meditation. Magaling! Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni James. Tapos, tumingin siya kay Sachi. Sumama ka sa akin. Magsimula tayo sa pagpapaayos muna ng dobro eyes mo. Nagtungo sina James at Sachi sa bakanting likod bahay, kung saan tahimik at payapa. Umupo silang dalawa na magkaharap sa lupa. Halos hindi mapigilan ni Sachi ang excitement. Mula nang masira ang kanyang dobro eyes, hindi naisip ni Sachi na posibleng maibalik muli ang kanyang kapangyarihan. She even made a terrible choice noon na pinagsisihan niya hanggang ngayon. May kailangan ka bang gawin, James? Tanong ni Sachi. Hindi. You just have to stay seated, paliwanag ni James habang diretsyong nakatitig sa mga mata ni Sachi. Naramdaman ni Sachi ang titig nito sa kanya. Namula ang ginang sa kahihiyan at kumurap ng ilang beses. Bakit ka kumukurap-kurap? Nakita ko lang ang mga inscription na nakatago ng malalim sa iyong mga mata. I can't sense them kung patuloy kang kumukurap ng ganyan, James grumbled. Oh, manatiling tahimik, kung gayon. Ramdam ni Sachi ang pag-init ng kanyang pisngi. Itinuon ni James ang kanyang konsentrasyon at muling tumingin sa mga mata ni Sachi. Sa kalaunan, nahanap niya ang mga sirang, hindi kumpletong bahagi sa mga inscription. Itinaas niya ang kanyang palad at bumuo ng bola ng enerhiya. Dahan-daang damaloy ang enerhiya sa mga mata ni Sachi at sinimulang ayusin ang mga inscription na naka-embed sa kanyang mga mata. Isa-isang buo muli ang mga hindi kumpletong inscription na iyon. Kasabay nito, isang malakas at mahiwagang enerhiya ang nagsimulang lumabas sa mga mata ni Sachi. Nanatili silang dalawa sa parehong posisyon sa loob ng ilang taon. Sa wakas, ibinaban ni James ang kanyang kamay at bumangon. Tapos na. Kabanata 4713. Masasabi ni Sachi na ang kapangyarihan ng kanyang dobro eyes ay naibalik ng agad niyang naramdaman ang mga inscription na nakapaloob sa kanyang mga mata. Tumayo ang ginang at nagpahayag ng pasasalamat kay James. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo, James. Paano kita masusuklian sa lahat ng ginawa mo para sa akin? Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Hindi naman big deal. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bukod, nakuha ko rin ang kakayahang gamitin ang dobro eyes habang sinasaliksik ko ang mga ito. Kahit papaano, marami akong kailangang gawin para magamit sila ng kasing husay mo.
Sa kabila ng sinabi niyang iyon, may gustong gawin pa rin si Sochi para kay James. May espesyal ka bang tao, James? Sochi blurted out bago niya napigilan ang sarili. Tapos, nahihiya niyang ibinaba ang ulo at iniwas ang tingin ni James. Ako ay isang lalaking may asawa. Nakangiting sagot ni James, tulad ng sinabi ko, dapat kang tumuon sa iyong paglilinang sa halip na pag-isipan ang iyong sarili sa mga gawaing ito. Kapag nabawi mo na ang iyong mga kapangyarihan at kakayahan, makakabalik ka na sa Aeternus District at maipaghiganti ang pagkamatay ng iyong ama. Ma'am, sinubukan ni Sochi na panatilihing tuwid ang mukha habang bahagyang tumango. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkadismaya sa loob. Pagkatapos tulungan si Sochi na ibalik ang kanyang dobro eyes, ang susunod na kailangan kong gawin ay ang aking pagsasanay. Isa pa, susubukan kong tuparin ang mga pangarap ni Whale na gawing isang reputableng institusyon muli ang Tempest House. Hindi ako lalayo para gawin ang Tempest House na pinakadakilang institusyon sa distrito. Sapat na kung matutulungan ko ang performance ng ating mga estudyante na tumugma sa mga galing sa ibang bahay. Napaisip si James. Hindi nagtagal, nakipagkita sina James at Sochi kasama ang iba sa pangunahing bulwagan ng Tempest House. Doon sila nagtipon upang pag-usapan ang mga paraan para mapalakas ang enrollment ng mga mag-aaral. Anong uri ng mga bagay o kayamanan sa tingin mo ang dapat naming ihandog bilang isang premyo upang makaakit ng mga dalubhasa at mahuhusay na powerhouses? James. Lumipat ang tingin sa buong silid. Naramdaman ni Whale ang titig nito sa kanya. Sinaman niya ito ng tingin. Tigilan mo nga ako. Wala na akong ibang mahahalagang gamit. Isang awkward na tawa ang pinakawalan ni James. Pagkatapos, gumawa siya ng path fruit. May ideya ako. Iaanunsyo namin na magdaraos kami ng event para mag-recruit ng mga disipulo sa lalong madaling panahon. Ang taong makakamit ang unang pwesto sa ating entrance exam ay tatanggap nitong path fruit bilang reward. Sa tingin ko kailangan nating magdagdag ng ibang bagay para maging mas kaakit-akit ang premyo. Ano sa palagay ninyo? Nanlaki ang mga mata ni Whale nang makita ang path fruit. Ang masaganang kapangyarihan na nakapaloob sa loob ng prutas ay makabuluhang magpapalakas sa paglilinang ng isang tao. Oh, alam ko. Ikinapit ni James ang path fruit sa pagitan ng kanyang mga kamay. Maaari kaming mag-alok ng path fruit at ang pamamaraan ng paglilinang ng Verde Power bilang premyo sa taong nakakuha ng unang pwesto sa entrance exam. Paano iyon tunog? Malawak ang ngiti ni Whale sa kanya. Iyan ay isang napakatalino na ideya. Bakit hindi mo ipasa sa akin ang path fruit at ang paraan ng paglilinang ng Verde Power? Bilang pinuno ng Tempest House, dapat ay marami kang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Kaya ko na lang ang mga gawaing ito para sa iyo. Tama ka. Inihagis ni James ang prutas sa direksyon ni Whale nang walang kaunting pag-aalinlangan. Ipapasa ko sa iyo ang pamamaraan ng paglilinang sa ibang pagkakataon. Tinalo na ni Whale ang path fruit bago matapos ni James ang kanyang pangungusap. Sa isang iglap, lumiwanag ang buong katawan ni Whale na may malambot na liwanag. Nararamdaman niya ang napakaraming enerhiya na pumupuno sa kanyang katawan. Bakit mo ginawa yun? Tinuro siya ni James at galit na sumigaw. Mapaglarong inilabas ni Whale ang kanyang dila. I hold natin ang student enrollment event. Kailangan kong mag-isa at gamitin ang lakas ng path fruit sa mabuting paggamit. Pagkatapos, nag-teleport si Whale at nawala mula sa pangunahing bulwagan. Sumigaw si James sa kanya, paanong ang Grand Sect Elder ng Thea Sect ay tahasang magnakaw ng isang bagay para sa mga estudyante ng Tempest House. Samantala, sina Winton at Sochi ay parehong nakatingin kay James na may mga titig na umaasam. Nagsimula si Winton, kung maaari akong magkaroon ng isang path fruit, makapasok ako sa Kylem Boundless rank sa loob ng 1,000,000 taon. Napabuntong hininga si Sochi. Wala akong anumang mga halamang gamot na makakatulong sa proseso ng aking paglilinang. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, si James ay gumawa ng 2 path fruits at inihagis ang mga ito patungo sa pares. Iyon ang pinakahuling mayroon ako. Wala na akong matitira pang prutas. Kabanata 4714. Si James ay hindi nakatanggap ng ganoon karaming path fruits, sa simula.
Naubos na niya ang ilan sa mga ito para sa kanyang pagsasanay at paglilinang. Matapos mawala ang isang path fruit kay Waleria at mamigay ng dalawa pa ngayon, isa na lang ang huling path fruit na natitira sa kanya. Napatingin si James kay Winton. Ang Boundless Rock ay isang mahusay na tool na tumutulong na mapabilis ang bilis ng paglilinang ng isang tao. Hindi ako pupunta sa pag-iisa anumang oras sa lalong madaling panahon. Kaya, dapat mong gamitin ito para sa iyong pagsasanay. Sige, tumango si Winton at lumabas ng hall. Aalis ako pansamantala para isagawa ang aking closed-door meditation din, James. Masayang kumaway si Sochi kay James habang sinusundan si Winton palabas ng hall. Naiwan si James sa huli. Namigay si James ng 3 path fruit na nagkakahalaga ng isang kapalaran sa kanyang mga kaibigan nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Gayunpaman, hindi siya naabala dito dahil talagang kailangan ng kanyang mga kaibigan ang mga prutas. Dahil mayroon siyang ilang libreng oras, nagpa siya si James na bisitahin ang mga espiritual na bundok na kabilang sa Tempris House. Karamihan sa mga espiritual na kabundukan ay walang tirahan noong una siyang dumating sa Verde District. Habang nagagawa nilang makakuha ng mas maraming estudyante na sumali sa Tempris House sa mga nakaraang taon, dahan-daang lumaki ang populasyon ng mga tao sa kabundukan. Iyan ba ang pinuno ng Tempris House? Siya ay hinirang bilang pinuno ng Tempris House sa murang edad. That's so impressive. The students discussed amongst themselves as they spotted James appearing at different locations within the Tempris House grounds. Walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na puntahan si James dahil ang background at pagkakakilanlan ng lalaki ay lubhang nababalot ng misteryo. Sa kabilang banda, isinasaalang-alang ni James ang posibilidad na mabawi ang espiritual na mga bundok na dating pag-aari ng Tempris House mula sa iba pang mga bahay. Matapos tingnan ang paligid, bumaba si James sa espiritual na bundok ni Zinnia. Dahil kinuha ni James ang posisyon ng pinuno ng Tempris House, si Zinnia ay na-promote din bilang isang elder. Gayunpaman, hindi gaanong mga magsasaka ang nagpakita ng interes na maging disipulo ni Zinnia dahil siya ay baguhan pa at walang karanasan sa kanyang paglilinang. Si Zinnia ay nakakuha lamang ng isang maliit na grupo ng mga cultivator sa Ancestral God rank bilang kanyang mga disipulo sa ngayon. Dahil dito, ang lugar ni Zinnia ay hindi kasing sigla at mataong gaya ng iba pang espiritual na bundok. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon, Sir James? Nasa kalagitnaan ng lecture si Zinnia nang mamataan niya si James na papasok sa klase. Naglakad siya palapit kay James habang pinapaalis niya ang kanyang mga estudyante, yun lang para sa araw na ito. Lahat kayo ay na-dismiss. Oo, Ms. Zinnia. Ang mga estudyante ay patuloy na nagnanakaw ng tingin kay James habang papalabas sila ng silid. Mainit na sinag ni James si Zinnia. Matagal nang hindi nagkita, Elder Zinnia. Tigilan mo nga ako sa kakatawa. Namula si Zinnia sa kahihiyan. Alam niya na siya at ang kanyang mga estudyante ang pinakamahina sa lahat ng iba pang grupo na kabilang sa Tempris House. Inilabas ni James ang isyong kina-curious niya. Narito ako para tanungin ka tungkol sa kabuuang bilang ng mga espiritual na bundok na pag-aari ng Tempris House dati. Marami tayo sa simula. Gumawa si Zinnia ng scroll mula sa malapit na stand. Tapos binigay niya kay James. Iniwan ito ni Sir Whale sa akin pansamantala. Gusto niyang ipasako ito sa iyo kapag may tamang panahon. Binuksan ni James ang balumbon at inilapag sa mesa. Ito ay isang mapa ng buong Verde Academy. Sa mapa, malinaw na nilagyan ng label ang mga lugar na kabilang sa iba't ibang bahay. Ipinaliwanag ni Zinnia, ang mga lugar sa labas ng pulang linya ay ang mga espiritual na bundok na dating bakuran ng Tempris House. Ang kasalukuyang may-ari ng mga espiritual na bundok na iyon ay may label din sa mapa. Halos iniskan ni James ang mapa. Pagkatapos, inimbak niya ito ng ligtas. Ano ang dapat kong gawin kung nais kong makuha ang mga espiritual na bundok na iyon? Sagot ni Zinnia, simple lang. Una, maaari mong subukang direktang hilingin sa kanilang mga kasalukuyang may-ari na ibalik ang kanilang pagmamay-ari sa mga espiritual na bundok. Pangalawa, maaari kang magbigay ng hamon. Maaari mong mabawi ang pagmamay-ari sa pamamagitan ng pagtalo sa kani-kanilang tagapagturo o elder na naninirahan sa mga espiritual na bundok na iyon sa kasalukuyan. Nagsalubong ang kilay ni James.
Ang mga elder ng Verde Academy ay karamihan sa mga superior cultivator. Baka matalo ko yung mga cultivator na mentor. Gayunpaman, ito ay isang ganap na kakaibang kwento pagdating sa mga matatanda. Napaisip si James. Kabanata 4715. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang ng amument, sinabi ni James, itatagal natin ito at maghihintay hanggang matapos si Waleria sa kanyang paglilinang. Hihilingin ko sa Waleria na maglabas ng hamon sa mga kasalukuyang may-ari ng mga espiritual na bundok na iyon. Medyo mahina lang siya kaysa sa mga pinuno ng ibang mga bahay. Dapat ay matulungan niya tayong mabawi ang mga lupaing iyon. Labis na kumpiyansa si James sa mga kakayahan ni Waleria dahil malapit na siyang makapasok sa Chaos Rank. Bigla, naramdaman ni James ang presensya ng isang nakakatakot at napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa hindi kilalang lokasyon sa Endlos. Si James ay hindi nang ahas na gumalaw ng isang kalamnan habang ang enerhiya ay dumaan sa kanya. May kakaiba siyang naramdaman. Nag-aalala siya na baka mapunit siya sa susunod na sandali kung siya ay gumalaw ng walang ingat. Maraming dalubhasa at superior na powerhouse sa buong 9 district ng Endlos ang nakakita rin ng presensya ng kapangyarihang iyon. Ano iyon? Ungol ni James sa mahinang boses. Napaugat siya sa lugar sa gulat. Anong problema, James? Curious na tanong ni Zinnia. That was some really impressive power. James knitted his brows. Ha? Kapangyarihan. Anong kapangyarihan ang sinasabi mo? Lalong naguluhan si Zinnia habang nakikinig sa mga sinabi nito. Samantala, nakaupo si Lothar na naka-cross-leg sa isang liblib na lugar sa Verde Academy. Nanlaki ang mga mata niya sa mga sandaling iyon. Sino yan? Ito ang unang pagkakataon sa mga edad na sa wakas ay may nakapasok sa Chaos Rank. Kasabay nito, iminulat ni Waleria ang kanyang mga mata sa gitna ng kanyang saradong pagmumuni-muni. Mariin siyang nakatingin sa direksyon kung saan nanggagaling ang misteryosong kapangyarihan na iyon. Iyan ay isang kamangha-manghang dami ng aura at enerhiya. Ngayong lumitaw na ang isang bagong cultivator sa Chaos Rank, magdudulot ba ito ng malaking pagbabago sa 9 district ng Endlos? Patuloy ni Waleria, I wonder who is that? Naisip ko na ako ang unang taong makapasok sa Chaos Rank sa panahong ito. Sinong mag-aakalang may ibang tao na bumugbog sa akin nito? Habang ang pulso ng mahiwaga, malakas na aura na iyon ay lumiwanag sa 9 na distrito ng Endlos, karamihan sa mga nangungunang cultivator ay na-detect ito halos kaagad. Ang mga karaniwang tao ay ganap na hindi naapektuhan dahil hindi nila naramdaman ang antas ng enerhiya na iyon. Ang mga gumawa ay hindi maiwasang magtaka kung sino ang nagtagumpay na maabot ang Chaos Rank. Sa kabutihang palad, ang napakalaking presensya ng aura ay tumagal lamang ng ilang segundo. Unti-unti itong naglaho pagkatapos. Pakiramdam ni James ay parang natanggal ang mabigat na bigat sa kanyang katawan at sa wakas ay nakahinga na siya muli. Wala siyang ideya na ang aura ay nabuo mula sa isang nilalang na pumasok sa Chaos Rank. Hindi na masyadong inisip ito ni James dahil parang bumalik na naman sa normal ang mga pangyayari. Kanina pa nag-iisip si Zinnia. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita, James, dumami na ang mga estudyanteng sumasali sa Tempris House sa nakalipas na panahon. Dapat tayong mag-host ng ilang mga lektura ng mga dalubhasa at may karanasan na mga magsasaka sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaaring magpasya ang mga estudyanteng ito na umalis sa Tempris House sa kalaunan. Naisip kong hilingin sa iyo na ibigay ang ilan sa iyong karunungan sa kanila. About that, bakas sa mukha ni James ang pag-aalala. Ano ang maaari kong ibahagi sa mga mag-aaral sa panahon ng panayam, bagaman? Maaari akong magbahagi ng isa o dalawang bagay sa mga mag-aaral sa Ancestral God Rank. Gayunpaman, karamihan sa aming mga bagong estudyante ay nasa Kylem Acme Rank. Sa tingin ko ang tanging kapaki-pakinabang na kaalaman na maibabahagi ko sa kanila ay ang aking kaalaman sa Primal Mantra. Pinag-isipan ni James ang kanyang desisyon. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumagot si James, sige. Sa loob ng 10 taon, magbibigay ako ng lecture sa pangunahing espiritual na bundok ng Tempris House. Lahat ng mga estudyante ng Tempris House ay malugod na dadalo sa aking klase. Magaling. Napangiti ang mukha ni Zinnia. Mag-aanunsyo ako kaagad. Kabanata 4716.
Malapit nang mag-lecture si Sir James sa mga estudyante niya. Ang pinuno ng Tempris House ay nagsasagawa ng lecture sa kanilang pangunahing espiritual na bundok sa loob ng 10 taon. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa lecture session ni James sa mga estudyante ng Tempris House. Ito ay naging pinakamainit na paksa halos kaagad. To be honest, hindi ganoon kahanga ang powers and cultivation rank ni Sir James. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pumayag ang punong guro na italaga siya bilang pinuno ng Tempris House. Inalis mo ang mga salita sa bibig ko. Sa katunayan, nagpasya lang akong sumali sa Tempris House dahil kay Wairia Xavi, ang Grand Sect Elder ng Thea Sect. Ginawa ko ito para makilala din siya ng personal. Gayunpaman, hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong makita siya. Hindi nagtagal, narinig din ng mga miyembro ng ibang bahay ang balita tungkol sa lecture ni James. Karamihan sa mga magsasaka ay maaaring nakitang ito ay nakakatawa o hindi nila ito naisip. Dahil naabot lang ni James ang Permanence Acme rank, naisip ng iba na halos wala siyang qualifications para mag-lecture para sa mga estudyante. Sa kabila ng iba't ibang reaksyon, ipinagpatuloy ni James ang paghahanda para sa lecture. Sa isang kisap mata, 10 taon na ang lumipas, at dumating na ang araw ng lecture. Pinili nilang idaos ang lecture sa isang maliit na bulwagan na matatagpuan sa pangunahing espiritual na bundok ng Tempris House. Ito ay isang lugar kung saan ang mga naunang pinuno ng Tempris House ay madalas na nagbibigay ng mga lektura sa mga estudyante. Pagdating sa dojo, nalaman ni James na humigit kumulang 10,000 estudyante lamang ang nagpakita sa okasyon. Nakita niya si Zinnia na naglalakad palapit sa kanya na may awkward na ekspresyon sa mukha. Siguro kasi wala ka pang masyadong achievements na maipapakita sa mga estudyante natin. Kahit na alam nilang natalo mo ang mga matatanda mula sa ibang mga bahay, ang mga labanan ay nababagay sa iyong antas ng lakas at pinigilan ng mga matatanda ang kanilang tunay na lakas. Sa makatuwid, ang aming mga mag-aaral ay hindi gaanong masigasig na marinig kang magsalita. Ayos lang. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Pagkatapos, nag-teleport siya sa gitna ng bulwagan kung saan itinayo ang isang podium. Napaupo si James sa sahig habang naka-cross legs at iniskan ang kwarto. Sa isang iglap, na-detect niya na ang mga estudyante doon ay karamihan ay mga macrocosm ancestral god rank cultivator. Ang ilan sa kanila ay umabot sa quasi-Acme rank samantalang mahigit 100 lamang sa kanila ang nakapasok sa Acme rank. Isara mo ang mga pinto. No more students are allowed to enter this place once I start my lecture, utos ni James. Ginawa ni Zinnia ang kanyang utos at agad na tinatakan ang pasukan sa bulwagan. Isang misteryosong ngiti ang sumili sa labi ni James. Then, he said loudly, ang swerte ng grupo niyo na sumali sa lecture session ko ngayon. Sa pagtatapos ng araw, sigurado akong lahat kayo ay gagantimpalaan ng mahalagang, bagong kaalaman at makakamit ang mas mataas na taas sa inyong paglilinang. Siguradong magsisisi ang mga wala rito na pinalampas nila ang pagkakataong makinig sa aking lecture ngayon. Nagtawanan ang ilan sa mga estudyante nang marinig ang sinabi ni James. Medyo maganda ang sense of humor niya. Meme. Nakamit lang niya ang Permanence Acme rank. Gayunpaman, sinabi niya na ang iba ay magsisisi na hindi siya makapag-lecture ngayon. Hindi ba masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya? Karamihan sa mga mag-aaral ay dumalo sa kaganapan dahil lamang sa kuryosidad. Hindi nila inaasahan na marami silang matututunan kay James. Naririnig niya ang iba't ibang mga puna at komento sa paligid, ngunit hindi niya ito pinansin. Itinaas ni James ang kanyang palad at gumawa ng inscription. Ang bawat tao sa silid ay maaaring agad na maunawaan ang inscription dahil ito ay nilikha sa pinakasimpleng, pinaka-primitive na anyo. Gayunpaman, isang nakakagulat na nangyari sa susunod na sandali. Ang inscription ay mabilis na umunlad at nagsimulang magpakita ng mga kapangyarihan sa Acme rank. Natahimik ang mga tao nang itinuon nila ang kanilang mga tingin sa mahimalang tanawin sa harapan nila. Kabanata 4717. Nakadikit ang mga mata ng mga estudyante sa inskripsyong lumulutang sa hangin. Maaari nilang obserbahan ang isang kumpletong path na nasa loob ng inscription. Nagpakita pa ito ng lakas na katumbas ng Kylem Acme rank. Sir James,
please do that one more time. Tapos na ang lahat bago ko pa ito matingnan ng mabuti. Bawiin ko ang sinabi ko, Sir James. Siguradong qualified ka para turuan kami. Sir James, paano mo nagawang baguhin ang path at pinakawala ng kapangyarihan ng Kylum Acme rank? Samot-saring tanong at kahilingan ang biglang ibinanggan ng iba't ibang estudyante. Isang malabong ngiti ang gumuhit sa labi ni James. Hey! Ang pagpapakita ng simpleng pamamaraan na ito ay mas madali kaysa sa paghinga sa akin. Karamihan sa mga estudyante dito ay hindi pa nakakalapit sa quasi-acme rank. Ang kaalaman na mayroon ako ay sapat na upang matulungan ang mga taong ito na palalimin ang kanilang pang-unawa sa kanilang sariling paglilinang. Napaisip si James. Seryoso ang ekspresyon ni James. Lahat, tingnang mabuti this time. Gayun din, ang mga nilalaman ng aking panayam ay itinuturing na mataas na uri ng impormasyon na kabilang sa Tempest House. Walang sinuman sa inyo ang pinapayagang ibunyag ang impormasyong ito sa sinuman. Ang mga lalabag sa mga alituntunin ay mapaparusahan ng mabigat. Pagkatapos niyang paalalahanan ang mga estudyante, muling itinuon ni James ang pagpapakita ng kanyang pamamaraan. Nakuha niya ang isang piraso ng path mula sa kanyang paligid sa isang kapritsyo. Pagkatapos, ginamit ni James ang kanyang mga kapangyarihan upang bawasan ang landas sa isang inscription ng pinakasimpleng anyo. Habang nagsimulang magbago ang inscription at nagsimulang magpalabas ng kapangyarihan ng Kylum Acme rank, ipinaliwanag ni James ang mga pagbabagong nangyayari sa path at inscription ng sabay-sabay, at ang loika sa likod nito. Ang ilan sa mga estudyante doon ay natigil sa parehong ranggo ng paglilinang sa loob ng mahabang panahon. Matapos makinig sa paliwanag ni James, ang mga estudyanteng ito ay nagkaroon ng mas mahusay na pag-unawa at pananaw sa mga lugar ng paglilinang na kulang sa kanila. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagbabago sa hangin habang ang ilang mga estudyante ay naglalabas ng pinahusay na aura. Ang grupo nila ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay at sumulong sa susunod na ranggo ng paglilinang habang nakikinig sila sa lecture ni James. Ang ilan sa mga quasi-acme rank cultivator ay pumasok din sa permanence acme rank pagkatapos. Pagkatapos nito, tinuruan din ni James ang mga estudyante ng ilang pangunahing pamamaraan ng paglilinang mula sa primal mantra. Gamit ang mga pamamaraang iyon, ang mga mag-aaral ay makakagawa ng mga simpleng ngunit mahahalagang pagbabago sa mga inscription. Kung sila ay makatagpo ng komplikado, mataas na antas ng mga inscription, maaari nilang gamitin ang mga pamamaraang ito upang masira at matukoy ang mga ito. Bilang karagdagan, nagbahagi si James ng ilang kaalaman mula sa blood mantra sa mga mag-aaral. Kabilang sa mga ibinahagi niya ay ang mga paraan para mapataas ang bloodline power at blood energy ng isang tao. Kahit na ang lecture session ni James ay tumagal ng wala pang 100 taon, ang bawat estudyante na dumalo sa kaganapan ay nakakuha ng malaking halaga ng kaalaman at mga bagong natutunan. Sa pagtatapos ng lecture ni James, halos lahat ay pumasok sa mas mataas na cultivation rank. Ang ilan sa kanila ay nagawa pang umabant sa mga ranggo ng higit sa 1 beses. Pagkatapos ng lecture, lumabas ang balita tungkol sa kung paano nakamit ng mga estudyante ng Tempest House ang mga kamanghamanghang pagpapabuti sa kanilang paglilinang. Dapat dumalo kayo sa lecture session ni Sir James. Noong una, nasa tuktok lang ako ng 9 Power Macrocosm Ancestral God rank. Pagkatapos kong makinig sa lecture ni Sir James, nakapasok ako sa quasi-acme rank wala pang 1 siglo. Talagang hindi ka paniwala si Sir James. Tingnan mo ngayon kung bakit siya itinalaga bilang pinuno ng Tempest House. Siya ay may mga kasanayan at kaalaman upang mahawakan ng maayos ang posisyon. Sa ganun, ano ang itinuro sa inyo ni Sir James noong lecture? Inutusan kami ni Sir James na huwag ibunyag sa iba ang nilalaman ng lecture session. Hindi na ako makakatagal dito. Plano kong magsagawa ng closed-door meditation at pumasok sa totoong acme rank sa loob ng susunod na milyong taon. Gusto naming humiling ng isa pang lecture session mula kay Sir James. Parami ng parami ang mga estudyante ang nakarinig ng positibong feedback mula sa mga dumalo ng James. Panayam. Sa kalaunan ay naglunsad sila ng petisyon sa pag-asang makuha si James na magdaos ng isa pang lecture session.
Samantala, dumaan si Zinnia upang makita si James sa pangunahing espiritual na bundok. Malawak na sumimangot ang ginang. Sir James, lahat ng mga estudyante ng Tempest House ay gustong makinig sa isa pang lecture mo sa lalong madaling panahon. Nakahandusay na nakaupo si James sa isang upuan. Huwag mo silang pakialaman. Wala akong planong magbigay ng karagdagang kaalaman anumang oras sa lalong madaling panahon. Kabanata 4718. Inaasahan na ni James ang ganitong uri ng reaksyon mula sa mga estudyante, at nagpasya siyang hindi muna tumugon sa kanilang mga kahilingan sa ngayon. Sa mga positibong pagsusuri tungkol sa aking panayam na umiikot sa mga mag-aaral, karamihan sa kanila ay pipiliin na manatili sa amin habang inaabangan nila ang susunod na sesyon ng panayam. 2/3. Bukod dito, maaari tayong makaakit ng mga mahuhusay na panlabas na powerhouse sa pamamagitan ng paggamit ng posibilidad na mag-lecture din ako sa kanila. Pagtatapos ni James sa loob-loob. Nag-isip sandali si Zinnia at bahagyang tumango. Sige. Aalis na ako kung ganoon. Yumuko ang ginang at nagdahilan, naiwan si James na mag-isa. Di nagtagal, lumabas si James sa isang tahimik at desyerto na lugar sa loob ng bakuran ng Tempest House. Wala akong gagawin sa ngayon. Sina Valeria, Sachi, at Winton ay napunta lahat sa pag-iisa. Katatapos ko lang sa aking pagninilay pagkatapos ng isang kapanahunan. Wala na akong ganang magsasaka muli ng ganoon kaga. Napaisip si James sa sarili. Nakaupo ang lalaki sa isang patag na bato at nakatingin sa kalawakan araw-araw. Whoosh! Isang mahina at maybird na sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit at dumapo sa harap ni James. Unti-unti, parang may nabuo sa harapan ni James. Makalipas ang ilang segundo, lumabas sa sinag ng liwanag ang isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Tumayo si James. Sir Lothar, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Mainit na sinag ni Lothar si James. Laking tuwa ng matandang Ginoo na tinanggap ni James ang posisyon bilang pinuno ng Tempest House. Kahit na si James ay nasa Permanence Acme rank lamang, ang binata ay nagpakita pa rin ng malaking potensyal at pamumuno. May gawain ako para sa iyo, James. Oh, maaari ko bang malaman kung tungkol saan ito? Curious na tanong ni James. Sinabi ni Lothar, ikaw lang ang pumalit bilang pinuno ng Tempest House hindi pa katagal. Dapat kang gumawa ng isang bagay upang mapalakas ang iyong kredibilidad at imahe sa mga mag-aaral. Sa lahat ng panahon, nahaharap tayo sa mga banta ng maraming kasamaan, walang prinsipyong mga angkan o organisasyon sa Verde District. Ito ay isa sa mga misyon ng Verde Academy na sinisikap naming pigilan at paksain ng mga organisasyong kriminal na ito. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang mga miyembro ng Verde Academy ay nagsagawa ng isang malaking operasyon upang maalis ang pinakamarami sa mga organisasyong kriminal na ito hanggat maaari. Nakalulungkot, ang mga nakatakas ay nagkabuklod pagkatapos at lumikha ng isang bagong organisasyon na tinatawag na Malvade Sect. Sa nakalipas na mga taon, ang Malvade Sect ay nagdudulot ng kaguluhan at kaguluhan sa iba't ibang universo sa ating paligid. Sa wakas ay sinabi ni Lothar ang layunin ng kanyang pagbisita. Gusto kong wakasan mo ang organisasyong ito, ang Malvade Sect, minsan at para sa lahat. Si James ay matamang nakikinig. Ang Malvade Sect ba ay isang makapangyarihang grupo? Oo, syempre. Paliwanag ni Lothar, gayunpaman, kung isasama ninyo si Valeria Xavier, dapat kayong dalawa ay makakahanap ng paraan para mapuksa ang organisasyong ito. Ito ay isang mahirap na misyon, ngunit hindi ito ganap na imposible. Si James ay may nag-iisip na tingin sa kanyang mga mata habang siya ay tumahimik sandali. Pagkatapos, tinanong niya, maaari ko bang tumanggi na tanggapin ang gawain? Sinubukan siyang hikayati ni Lothar. Magandang pagkakataon ito para sa iyo, James. Mapapalakas mo ang katanyagan at reputasyon ng Tempest House kung magagawa mong lansagin ang Malvade Sect. Maraming magsasaka ang dadagsa sa iyong pintuan kapag nalaman nila ang balita. Pwede ko bang tingnan muna ang impormasyong mayroon tayo tungkol sa Malvade Sect? Kailangan ko ng ilang oras para makapag-isip bago magdesisyon. Sumama lang si James sa Tempest House para magsanay ng mapayapa.
Ayaw niyang masangkot sa mga bagay na maaaring maging lubhang mapanganib o mapanganib. Gumawa si Lothar ng isang balumbon at iniabot ito kay James. Dito. Tingnan mo ito. Hindi kita pipilitin na gawin ang misyon. Kung magpasya kang huwag gawin ito, magpadala si P ng isang tao mula sa ibang bahay sa halip. Nag-teleport si Lothar at nawala sa lugar sa susunod na sandali. Sinimulan ni James na basahin ang balumbon, na nagdetalye ng pinagmulan at background ng Malvada sect. Kasama rin ang impormasyon sa kasalukuyang pinuno ng Malvada sect. Ang kanyang pangalan ay Zula Awakened. Kabanata 4719. Si Zula ay isang kahanga-hangang magsasaka na may nakakatakot na kapangyarihan. Nakapasok na siya sa Quasi-Chaos rank. Makakahanap din si James ng impormasyon tungkol sa ilang pangunahing miyembro ng Malvada sect. Ang kanilang mga pangalan at hanay ng paglilinang ay naitala rin sa balumbon. Nang matapos niyang tingnan ang scroll, nagkaroon ng magaspang na ideya si James sa kasalukuyang katayuan at impluwensya ng Malvada sect. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang panghihina ng loob habang sinusubukan niyang isaalang-alang kung may pagkakataon ba silang talunin ang Malvada sect. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan at impluwensya, ang Malvada sect ay halos katulad ng Yala sect o ang Demonium sect mula sa Theas district. Ang Malvada sect ay malamang na mas makapangyarihan pa kaysa sa Demonium sect dahil ang huli ay walang mga cultivator ng Quasi-Chaos rank. Sa totoo lang, sa palagay ko ay wala tayong sapat na lakas tao para labanan ang Malvada sect. Medyo mahina pa rin ang Tempris House sa mga tuntunin ng kapangyarihan at kakayahan ng ating mga estudyante. Hindi ito magiging sapat kahit na mayroon kaming tulong ni Waleria. Itigil muna natin ang bagay na ito sa ngayon. Kapag natapos na ni Waleria ang kanyang pagmumuni-muni, makikita ko siya at hihilingin ang kanyang opinyon. Kung handa siyang samahan ako sa pagbagsak sa Malvada sect, kung gayon marahil ay maaari nating subukang gumawa ng plano para gawin ito. Napaisip si James. Matapos maimbak ni James ang scroll, nagpasya siyang magsagawa ng isa pang closed-door meditation. Naglagay siya ng time formation sa paligid niya. Pagkatapos, itinuon ni James ang kanyang atensyon sa kanyang paglilinang. Sa tulong ng Tenfold Realms Transcendent Sutra, mabilis na napabuti ni James ang kanyang lakas at kapangyarihan. Dahil si James ay nagsanay ng mahabang panahon sa walang hangganan na estado ng Permanence Acme rank, nakamit ng lalaki ang isang hindi kapani-paniwalang antas ng enlightenment sa loob ng ranggo na iyon. Nag-isip si James, dapat ba akong umabant sa Terra Acme rank ngayon? Ang aking pisikal na katawan at bloodline na kapangyarihan ay umabot na sa kanilang pinakamabuting kalagayan sa Permanence Acme rank. Kung mag-level up ako ngayon, ma-train ko at ma-develop muli ang physical condition ko para mas lumakas pa. Si James ay may malalim at malawak na pag-unawa sa landas. Maaari siyang magpasya ng eksakto kung kailan niya gustong umabant sa susunod na Acme rank sa puntong iyon. Minamanipula niya ang greater paths at nagsimulang magtrabaho sa kanyang pag-level up. Sa loob ng ilang minuto, nakapasok na si James sa Terra Acme rank. Naramdaman niya kaagad ang pagtaas ng kanyang lakas. Napansin din ni James ang kaunting improvement sa kanyang katawan at sa kanyang bloodline power. Sa wakas, nagawa niyang sanayin at dagdagan muli ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Makalipas ang ilang sandali, tinapos ni James ang kanyang pagmumuni-muni at inalis ang pagbuo ng oras. Agad niyang napansin na wala pang 100,000 taon ang lumipas sa labas ng mundo. Na-detect din ni James ang aura ni Waleria habang inilalabas niya ang kanyang sentido sa kanyang paligid. Nag-teleport siya at naglakbay patungo sa direksyon kung saan nanggagaling ang aura niya. Sa isang iglap, nakarating na si James sa labas ng manor na tinutuluyan ni Waleria. Nakuha na ni Waleria ang mga kapangyarihan ng Path Fruit at natapos na ang kanyang pagmumuni-muni noon. Nakaupo ang ginang sa gilid ng mga pader na nakapalibot sa maaliwalas na asyenda, nakatingin sa malayo. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay James at patagang sinabi, "Akala ko mananatili ka sa walang hanggan na estado ng Permanence Acme rank ng mas matagal. So, napagdesisyonan mong umabant sa susunod na yugto, ha?" Tumalon si James sa gilid at umupo sa tabi ni Waleria. Ginagamit ko ang time formation at isang espesyal na paraan ng cultivation para sanayin ang dati kong cultivation rank.
Oras na para pumunta ako sa susunod na yugto. Oh, I see. Napabuntong hininga si Wailia. I feel so bored. Wala akong ibang gagawin maliban sa pagsasanay ko. Tumaas ang kilay ni James. Paano kung ikaw at ako ay gumawa ng isang bagay na masaya? Umalis ka na. Sinampal ni Wailia si James sa likod kaya nahulog ito sa gilid at damapo sa tiyan. Wag mo nang isipin iyon, James. Napangisi si James sa sakit. Iminumungkahi ko na hanapin natin ang mga miyembro ng Malvada sect. Ano sa tingin niya ang sasabihin ko? Don't tell me tungkol sa pagkakaroon ulit ng baby. Pagtataka ni James. Kabanata 4720. Ramdam ni James ang pananakit ng ulo habang nanunuya siya sa isip. Sa kabila noon, dahan-dahan siyang bumangon sa lupa at muling umakyat sa paamano. Bago pa siya mabato ni Wailia, mabilis na nagpaliwanag si James, Teka. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ito tungkol sa mga sanggol. Tumigil ang kamay ni Wailia sa hangin. Ibinaba ng ginang ang kanyang braso at walang pakialam na nagtanong, ano iyon, kung gayon? Umupo ulit si James sa gilid. Narinig mo na ba ang tungkol sa Malvada sect dati? Tumango si Wailia. Ma'am, isa ito sa mga pangunahing masasamang puwersa na sumasalot sa Verde District. Iminungkahi ni James, bakit hindi natin subukang ibagsak ang Malvada sect? Oo naman. Bakit hindi? Tugon ni Wailia sa excited na boses. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na laban mula nang maibalik ko ang aking buong kapangyarihan. Noong natalo ako sa laban kay Ivan Zoreth sa Thies District, ang insidente ay nagdulot ng malaki, hindi maibabalik na pinsala sa aking reputasyon at imahe. Ngayong nakapasok na ako sa Quasi-Chaos rank, muli kong patunayan ang aking sarili sa lahat sa pamamagitan ng pagwawagi sa isang malaking labanan sa pagkakataong ito. Dati, sina Wailia at Ivan ay parehong nasa Kylem Boundless rank. Gayunpaman, sinanay at naperpekto ni Ivan ang kanyang mga kasanayan ng mas mahusay kaysa sa Wailia sa yugto ng paglilinang na iyon. Bagamat walang malinaw na nagwagi mula sa labanan sa pagitan ng dalawang iyon, naniwala si Wailia na natalo siya dahil mas marami siyang nasugatan kaysa kay Ivan sa pagtatapos ng labanan. Isang malaking pakiramdam ng lunas ang naramdaman ni James nang tanggapin ni Wailia ang panukala. Kung ganoon, makikipagkita ako kay Sir Lothar at sasabihin ko sa kanya na gagawin natin ang misyon. Oo. Pumunta at makita siya ngayon. Wailia na winuwagayway ang kanyang kamay. Dalawang matandang ginoo ang nakaupo na magkaharap sa isang liblib na lugar ng Verdet House. Parehong nakatitig ng husto sa chessboard na nakalagay sa pagitan nila. Si Parthias Kavik, ang dakilang elder ng Verdet House, ay may hawak na piraso ng chess sa kanyang kamay habang pinag-iisipan niya ang susunod niyang gagawin. Ang lalaki ay itinuturing na pangalawang pinakamalakas na magsasaka sa Verde Academy. Sinimulan ni Parthias, mukhang natapos na ni Yardos Zagarari ang kanyang pagsasanay at pagmumuni-muni kamakailan. Nabigo siyang madaig ang pinuno ng Welkan District noong nakaraan. Gayunpaman, ang kamakailang labanan sa pagitan ni Yardos at ng pinuno ng distrito ng Welkan ay nagtapos sa isang tie. Mabagal na tumango ang punong guro ng Verde Academy at ang pinuno ng Verdet House na si Lothar. Hindi ko akalain na ang taong pumasok sa Chaos rank kamakailan ay magiging Yardos Zagarari. Si Yardos at ang pinuno ng distrito ng Welkan ay pantay na tugma. Gayunpaman, hinding-hindi matatalo ng huli si Yardos pagdating sa kakayahan ng pagtakas. Ma'am, ang Blythe Omniscience ay talagang kakaiba at kahanga-hangang pamamaraan. By the way, related ba si James Caden kay Yardos in any way? Kaya niyang gamitin ang Blythe Omniscience. Bagamat ginagawa ng ilang magsasaka ang Omniscience Path, wala pa akong narinig tungkol sa pagtuturo ni Yardos sa iba ng kaalaman sa Blythe Omniscience sa ngayon. Habang pinag-uusapan nina Lothar at Parthias ang mga kamakailang nangyari sa distrito ng Welkan, nagkatawang tao si James ilang hakbang ang layo mula sa kanila. Kumusta, Sir Lothar at Sir Parthias? Magalang nabati ni James sa matatandang lalaki. Tinuro ni Lothar ang isang upuan malapit sa table nila. Halika. Umupo ka na. Lumapit si James sa dalawa at umupo. James, may itatanong ako sa iyo. Napatitig si Lothar kay James. Oh, tungkol saan ito?
Sinalubong ni James ang mga mata ni Lothar. Tanong ni Lothar, ano ang relasyon mo kay Yardos Zagarari, na nagmula sa Mount Blythe sa Welcome District? Paanong nagkaroon ka ng kaalaman sa Blythe Omniscience, na hindi kailanman naibahagi ni Yardos sa iba? About that, kumunot ang noo ni James. Hindi ko akalain na tatanungin ito ni Lothar sa harapan ko. Paano ko ito sasagutin? Hindi ko posibleng sabihin sa kanila na kami talaga ay mga human cultivator mula sa Chaos District, pagmumuni-muni ni James. Anong meron? Ito ba ay isang bagay na hindi mo maibabahagi sa amin? Nakatitig din si Parthias kay James.